Quezon Avenue, alas 10 ng gabi. Nakasandal si Alisa sa isang puno. Walang pakialam na panguya-nguya siya ng chewing gum habang naghihintay ng tawag ni Boss Tere. Hawak niya ang isang nail file at ikinukuskus iyon sa mahaba niyang mga kuko. Maya-maya, isang kotse ang nakita niyang huminto. Saglit niyang tinapunan iyon ng tingin at itinuloy ang ginagawa. "Meron bang sexy at maganda?" Narinig niyang tanong ng isa. "Meron, batang-bata pa." Si Boss Tere. "Magkano?" 1,000 isang tao." "Ang mahal naman, wala na bang tawad?" "Wala na, mura na nga yun eh, pang-star yung ibibigay ko sa'yo." "5 naman kami, 800 na lang." Pangungulit ng lalaki. "Take it or leave it. Kung gusto mo naman, may pang 800 ako rito, edad 28. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Talaga bang star yung pang 1,000 mo?" "Sigurado." Napahalakhak si Boss Tere sabay tawag sa kanya. Iniluwa niya ang nginunguyang chewing gum at idinikit sa puno at inilagay sa bulsa ng suot na miniskirt ang hawak na nail file. Hindi ngumingiting lumapit siya sa kotse. Isang lalaking nasa mid-20s ang nakita niyang kausap ni Boss Tere. Napangisi iyon nang makita siya. Nilingon ng lalaki ang katabing driver ng kotse. Gayon din ang iba pang mga nasa backseat. Naguunahan ng mga ulong sinilip siya ng mga iyon bago sabay-sabay na nagtaas ng mga hinlalaki at nagtanguan sa isa't isa. "O sige Tere, okay na sa mga kasama ko." "O sige, ibigay na ninyo ang 5,000 nang madala na ninyo yan." Sumakamay ni Boss Tere ang 5,000 at inabutan siya ng 2,500. Saka lang siya kumilos para lumulan sa nakabukas na kotse. Agad siyang niyakap at pinupog ng isa nang kumandong siya rito. Sumunod ang isa pa. Sa isang motel siya dinala ng grupo. Walang pangingiming nagtalop na siya sa harapan ng mga ito. Isa ang hindi nakapagpigil ng lubos na balantad ang kanyang kabuuan. "Sandali!" Pigil ng isa. "Magpapalabunutan tayo." "Oo nga, yung mauna, siya lang maiwan rito. Yung iba, sa labas maghintay." Ginanapang bunutan. Siya ay nakaupo sa kama at parang manhid ang buong pakiramdam sa mga nangyayari. Bumukas ang pinto ng silid na yon at muling sumara. At bago pa niya namalayan, nasa tabi na niya ang nanalo sa palabunutan. Alas 5 ng madaling araw, sakay siya ng isang taxi pauwi sa tinutuluyan niyang kwarto sa isang mataong lugar na iyon ng Quezon City, kung saan kasama niyang nangungupahan ang isang babaeng bayaran ding katulad niya. Katatapos lang ng serbisyo niya sa 5 lalaking naging customer niya ng nagdaang gabi at latang-lata na ang kanyang pakiramdam. Sumandal siya sa upuan at itinitig ang mga mata sa kawalan. Blanko pa rin ang kanyang isipan. Manhid pa rin ang pakiramdam. Ang mga nangyayari sa kanya ay natutunan na rin niyang tanggapin pagkaraan ng sunod-sunod na kasawiang sinapit niya sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Edad 15 nang una niyang maranasan ang pananamantala sa isang kasa na pinagdalhan sa kanya ng sinamahang kaibigan daw ng kanyang tiya Aring. Sa kasang iyon nagsimula ang kasalukuyang gusto man niyang takasan ay hindi na niya magawa. Nakalubog na ang paa niya sa hukay ng kasalanan. Unti-unti ay hinihila siya nito pababa at alam niyang darating ang araw. Ang buong pagkatao niya ay tuluyan ng lalamunin ng kumunoy na kanyang kinasasadlakan. At wala siyang gustong sisihin kundi ang kanyang tiya Aring. Ang babaeng iyon na naturingang kapatid ng kanyang ina ay siya pang sumira sa kanyang kinabukasan. Katwiran nito, sa paraang yun lamang siya makakabayad ng utang sa pagpapalaki nito sa kanya. Lagi na ay isinasaksak ng kanyang tiya Aring sa kanyang utak na malaki ang utang na loob na dapat niyang tanawin sa tiyahin dahil iyon na ang bumuhay sa kanya magmula nang mamatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang. 5 taon pa lamang siya nang mahulog sa bangin ang bus na sinasakyan ng kanyang itay at inay na siyang naging dahilan ng maagang kamatayan ng mga iyon. Tama ang kanyang tiya Aring. May utang nga siyang dapat na tanawin. Lamang napakabigat ng hininging kabayaran ng tiyahin. Hindi na siya hinintay na makapag-aral at nakapagtrabaho sa malinis na paraan.
Naengganyo na iyon sa pambobola ng isang kaibigang nagbigay ng garantiya na pagkakakitaan siya ng malaki. At dala marahil ng kahirapan, naghangad ang kanyang tiyahin. Pumayag iyon na mapasok siya sa kasa sa halagang 3,000 at doon ay mapagsamantalahan. Doon nagsimula ang paghatak niya sa isang likong landas na gustuhin man niyang ituwid ay hindi niya magawa dahil salat siya sa kaalaman upang mapasok sa mas marangal na trabaho. Mula sa kasa ay inialis siya ng kanyang tiya Aring nang mahikayat naman ito ng kaibigan na sa Quezon Avenue ay mas malakas kumita ng pera. Napadalas tuloy ang pagluwas ng kanyang tiyahin upang sumahod naman mula sa kanya. 3 buwan na siyang nagtatrabaho sa Quezon Avenue bilang pickup girl, kung saan ang namamahala sa kanila ay si Boss Tere, isang malakas ang kapit sa pulis, kaya gabi-gabi man silang mag-standby sa kahabaan ng Quezon Avenue ay walang sumisita sa kanila. Ang babaeng iyon ang siya nilang pinakabugaw sa mga lalaking naghahanap ng panandaliang aliw. Siya ang pinakabagong recruit at siya ring pinakabata. Sa edad na 17 taon, ang kapares niya isang bulaklak na nagsisimula pa lamang magsabog ng bango. Ngunit taliwas sa dapat, matagal na siyang naluray sa mga kamay ng mga lalaking hayok. Ilang taon na nga ba siya sa trabahong ito? 2 taon. Nawala nga siya sa kasa. Ang napuntahan naman niya ay iisa rin ang produktong ibinebenta. At wala siyang mapagpilian. Wala pa siya sa kapasidad para gumawa ng nararapat na hakbang. Naroroon pa rin ang takot na mawala ng trabaho at magutom. Matagal na niyang gustong mag-isip ng ibang paraan para kumita. Ngunit sa tuwing tatangkain niyang gawin iyon, pumapasok naman ang napakaraming insecurity sa kanya. Saan ba siya pupunta kung tatakasan na niya si Tia Aring? Makakahanap ba siya kaagad ng matinong trabaho? At kung hindi siya makapagtrabaho kaagad, paano siya mabubuhay? Gayong wala naman siyang alam na ibang kamag-anak kundi ang kanyang Tia Aring. Hindi naman siya pwedeng makitira lang sa kaibigang si Dalen dahil may umaasa ring mga bibig sa kaibigan niyang iyon. Sa isang squatters area sa Sikatuna siya pumara. Papasok pa lang siya sa looban ay natanawan na niya sa pinto ng isang nakahiwalay na silid si Dalen at nang makita siya ay agad siyang sinalubong ng kaibigan. "Nandyan ang Tia Aring mo. Kagabi pa dumating. Hindi kaya tayo inabot sa Quezon Avenue kaya nagtuloy dito." Kumunot ang noo niya, may nabuhay na galit sa dibdib. Nagmamadaling nilakad ang bako-bakong daan papunta sa tinutuluyang silid. Dinatnan niyang nakahiga ang kanyang Tia Aring sa mahabang bangko at may takip na dyaryo ang mukha. Naramdaman niya at ang pagdating niya ay agad na napabalikwas iyon sa pagkakahiga. "Nariyan ka na pala. Kagabi pa ako rito. Baka nag-aalala ng Tio Selmo mo kung saan ako nagpunta." "May kailangan ho kayo sa akin?" Sarkastiko niyang tanong. Pinukol siya ng matalim na titig ng tiyahin. "Tinatanong mo pa? Para ka namang bago ng bago." Mapaklang napatawa siya. "Yun na nga ho eh. Parang gusto ko na yatang baguhin ang patakarang ipinasusunod ninyo sa akin." Lalong nanalim ang mga mata ng kanyang Tia Aring. Naglabasan ang mga ugat nito sa leeg nang muling magsalita. "Lokang to ah. Kailan ka pa natutong maging madada? Ibigay mo ng mga kailangan ko at na makalayas na ako." Pigil na pigil ang damdaming dumukot siya ng isang 500 sa bulsa at walang kibong iniabot yon sa tiyahin. "Ito lang?" Protesta nito. "Sabi ni Tere, 2,500 ang kinita mo kagabi." "Magbabayad ho ako ng utang kay Dalen at bibili rin ho ako ng iba kong personal na gamit dahil puro luma na ho yung mga gamit ko." Pangangatwiran niya. "Hindi pwede to. Dagdagan mo to. At pamasahe ko lang itanggal na ang kalahati rito. Wala na ho kung ibibigay sa inyo." Pagmamatigas niya at talagang tatalikuran na sana niya ang tiyahin. Ngunit naging maagap ang mga kamay nito na sumabunot sa kanyang mahabang buhok. "Huwag mo akong tatalikurang tarantada ka ha. Hindi ako papayag na agrabyatuhin mo ng ganito. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako. Kaya dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob." Halos mapunggal ang anit niya sa mariing pagkakasabunot ng tiyahin at wala siyang nagawa kundi alisin ang mga kamay niyon sa kanyang buhok na tila naman pandikit sa pagkakakapit. "Tiyang tama na ho. Masakit ho.
Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo dinadagdagan ng perang ito. At bago pa siya nakakilos, pasalyang itinulak siya ng tiyahin at hinablot ang bag niyang lumagpak sa sahig. Walang pangingiming binuksan nito ang bag at kinuha ang kanyang wallet. Kinuha ng babae ang 1,000 buo at isa pang 500 piso bago pahagis na binitawan ang bag. Gugulangan mo pa ako? Mamaya naman ipapasada ka naman at kikita uli. Paasik na isinuksok ng tiyahin ang pera sa bulsa ng pantalon nito at walang paalam na umalis. Siya naiwang umiiyak sa lugar na kinatumbahan niya kanina nang itulak siya ng kanyang tiya Aring. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nalulunod sa kinaupuan. Walang makapitan, walang mahawakan. 2 kamay ang humawak sa kanyang braso at iniangat siya at iniupo sa bangko. Ikaw naman kasi, ang hilig mong lumaban sa tiyahin mo hindi ka naman manalo. Alam mo naman na hindi papayag ang matandang yun na hindi matangay ang lahat ng kita mo kapag lumuluwas dito. Nagsasawa na kasi ako, Dalen. Hindi ko naman obligasyong kumita ng pera sa kanila. Hindi naman nila ako pag-aari. Hindi ako kasangkapan lang na hindi kikibo sa kahit na ano ang gawin nila. Humahagulgol niyang daing kay Dalen. Niyakap siya ng kaibigan. Hinaplos sa likod. Talagang ganyan ang buhay. Pareho lang naman tayo ng papel sa buhay. Ako rin, inobligan ng mga magulang ko na magtrabaho kahit na maruming hanap buhay para lang makatulong sa kanila. Masakit, pero tinatanggap ko kasi dito ako nilagay ng Diyos. Hindi Diyos ang naglagay sa atin sa katayuan natin ngayon, kundi tao. Taong walang mahal kundi ang kanilang mga sarili. Gusto ko na talaga makatakas sa trabahong ito. Kung may magbibigay lang sa akin ng pagkakataon, ayoko na, Dalen. Sige, iiyak mo lang nang iiyak ang sama ng loob mo. Wala naman tayong pwedeng gawin kundi umiyak lang kapag naaawa na tayo sa sarili natin. Wala ka bang planong iwanan ng trabahong ito? Meron, kaya lang papaano. Grade 6 lang naman ang tinapos ko. Isa pa, 27 anyos na ako. Saan ako magsisimula? Ni hindi ko nga alam kung paano ako kikita kapag hindi na ako tumihaya. Natahimik siya. Totoo naman kasi ang mga sinabi ni Dalen. Saan nga ba sila magsisimula? Siya na lang ang hinihintay ng grupo at isang nakasibangot na bostere ang sumalubong sa kanya. Bakit ba ginabi ka masyado? Ang dami ng customer na nakalagpas sa tagal mo. Angal nito. Nasarapan ako ng tulog. Nakairap na pangangatwiran niya. Pagkasabi noon ay sumandal na siya sa paborito niyang puno at dumukot ng chewing gum sa kanyang bag at sinimulang ngatayin iyon. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso at itinutok ang mga mata sa mga nagdaraang sasakyan sa Quezon Avenue. Isang Toyota FJ Cruiser ang huminto sa tapat niya. Agad na lumapit si Boss Teresa na nasabing sasakyan. Kung bakit naman parang curious siya sa sakay ng sasakyang iyon. For the first time kasi, ngayon lang yata sila magkakaroon ng isang customer na sakay ng isang mamahaling sasakyan. Meron ako rito, 17 anyos lang pero 2,000 ang halaga. Si Boss Tere, humihirit sa presyo. Hindi niya narinig ang sagot ng lalaki sa loob ng sasakyan pero nakita niyang napangisi ng maluwang si Boss Tere. Natigil siya sa pagmuya ng chewing gum nang sutsutan siya ni Boss Tere para lumapit. Heto ang sinasabi ko sa'yo, boss. Pinaka-star ko yan dito. Sumungaw ang ulo ng isang lalaking may edad na sa bintana ng sasakyan at matamang pinagmasdan siya mula paa hanggang ulo. Okay ang babaeng yan Ang ganda. Sige, call. Pasakayin mo na. Nakangising wika nito. Okay ang sasakyan pero tsaka ang mukha ng nagmamaneho. Iyon ang nais sa loob niya. At bukod sa may edad na ang lalaki, tila sinauna pa akong manamit. Pero makakatutol ba siya kapag sumakamay na ni Boss Tere ang kabayaran para sa serbisyo niya? Nagbubulungan sina Boss Tere at ang driver habang nakatingin sa kanya at napatango-tango ang bugaw sabay ngisi ng maluwang. 2 linggo pa lang hindi makakapasada yan dito. Dapat espesyal ang presyo dahil mas malaki ang kita niya kung i-standby siya rito. Narinig niyang wika ni Boss Tere. Hindi problema yon. Magbibigay muna ako ng puunang bayad ngayong gabi. At kung okay ang magiging serbisyo niya,
Babalik ako para sa kakulangan. Sige, call. Nakita niyang dumukot ng pera ang lalaki mula sa wallet nito at iniabot kay Boss Tere. Hindi na siya nagsalita at iniabot kaagad sa kanya ng babae ang 1,000. Pagbutihin mo ang pagtatrabaho, Alisa. Mukhang mayaman ang customer mo ngayong gabi. Kapag nakalusot ka, 2 linggo kang may kita. Pabulong na wika sa kanya ni Boss Tere nang pasakay na siya sa SUV. Habang nagmamaneho ang lalaki ay pasulyap-sulyap sa kanya hanggang sa mahinto sila sa traffic light. Napakabata mo pa pala, ne. Sayang ka. Bakit sa ganitong uri ng trabaho ka nasadlak? Napakaganda mo naman. Hindi naman kayo dapat magtaka. Hanggat may mga katulad din yung lalaki sa mundo, maraming katulad ko naman ang mapapahamak. Napakunot noo ang lalaki. Napatanga. Aba, ne. Nagkakamali ka ng iniisip tungkol sa akin. Pagkasabi noon ay napahalakhak ang lalaki. Kasabay noon ay ang paghudyat ng go signal. Pairap na iniiwas niya ang tingin sa katabi at hindi nagsalita pa iyon hanggang sa mapansin niya na hindi sa direksyong papunta sa mga short-time motel sila papunta, kundi sa isang malaking subdivision sa Quezon City. May motel ho ba sa lugar na ito? Prangkang tanong niya. At sinong may sabi sa iyong sa motel tayo pupunta? Napatanga siya sa tinura ng lalaki at bago pa siya nakakibong muli, naihinto na ng lalaki ang sasakyan sa tapat ng isang kulay berdeng gate. Bumulaga sa kanya ang isang malamansyong bahay at nakadama siya ng pangingimi. Ilang sandali pa at bumukas ang gate at iniluwa ang isang may edad ng kasambahay. Yan na ba, Dong? Usisa nito. Oo, si Sir, nandyan na? Kanina pa naghihintay. Napamaang siya. Napangiti naman ang driver at paharurot na ipinasok ang sasakyan sa garahe ng malaking bahay. May pangingiming nakaupo sa sofa si Alisa. Pinagmamasdan ng marangyang sala ng mansyon at mga mamahaling kagamitan roon. Pakiwari niya, naligaw siya sa isang palasyo at nalibang siya sa katitingin sa kanyang kapaligiran kaya hindi niya namalayan ang pagbaba ng isang nilalang. Kasalukuyan pa siyang tangay na tangay ng mga nakikita ng kanyang mga mata kaya wala pa rin siyang kamalay-malay na may nakatayo na sa kanyang harapan. Nang ibaling niya ang tingin niya paharap ay bigla siyang napatayo at nagkulay suka ang kanyang muka nang makita ang isang lalaking matangkad, kulot ang buhok, kayumanggi ang kulay, may kissable lips at tantalizing eyes. At kahit hindi pa ito tumatawa, ang pakiwari niya, pantay-pantay na mga ngipin ang bubulaga sa kanya kapag ngumiti ito. Napakagwapo ng lalaki at ito yung tipong kababaliwan ng mga kababaihan. Kumabog ang kanyang dibdib at habang nakatitig siya sa mukha ng lalaki ay tila gustong mangalog ng kanyang tuhod. Kung ganitong klase ng lalaki ang magiging customer niya, siguro ay makukuha rin niyang ngumiti sa uri ng trabaho niya. Pero magtataka siyang talaga kung ang isang lalaking kapares ng kaharap ay magiging customer ng isang babaeng katulad niya. Kaya ang tanong niya sa sarili, ano ang dahilan at narito siya sa mansyong ito sa harapan ng isang gwapong lalaki na sa tingin naman niya ay hindi na kailangang kumuha pa ng babaeng bayaran para may makatabi sa kama. Sit down. Sa wakas ay alok sa kanya ng lalaki. Nangangalog pa rin ang tuhod na naupo siya. Ang lalaki naman ay naupo sa solong upuan na malapit sa kanya. Anong pangalan mo? Alisa. Alisa Tolentino. Sinabi na ba sa'yo ni Dong kung ano ang magiging trabaho mo? Hindi ko kilala ang Dong na sinasabi mo. Yung driver. Siya ba? Sambot niya. Akala ko kasi kanina ay siya ang magiging customer ko. Customer? Ano bang trabaho mo? Waitress? Beautician? Sales lady? Mapaklang napatawa siya. Napick up ako ni Dong sa kalye. Binayaran niya ang oras ko doon sa bugaw na namamahala sa amin. Ano? Nanlaki ang mga mata ng lalaki at parang napapasong napatayo ito. Dong! Dong! Malakas na sigaw nito na parang galit. Humahangos na lumabas si Dong na nagpupunas pa ng kamay sa pamamagitan ng panyo. Sir, anong sinasabi ng babaeng ito?
Salubong ng lalaki sa driver. Sakali raw siya nagtatrabaho. Huwag mong sabihin. Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin nang hilahin ito ng driver at bulungan. Lalong kumunot ang noo ng lalaki. Nakahanda akong magbayad kahit na magkano, pero hindi sa isang katulad niyan. Narinig niyang wika ng lalaki sa malakas na tinig. Ewan niya, pero parang nasaktan siya sa tinura ng gwapong lalaki. Sir, wala naman kasi tayong matinong babaeng makukuha na papayag sa gusto ninyo eh. Yan, palaban yan. Pabulong ang wika ng driver, pero hindi pa rin yun nakaligtas sa kanyang pandinig. Paano kung may sakit yan? Sukat sa narinig ay nagpupuyos ang kaloobang may dinukot siyang papeles sa loob ng kanyang handbag, at sa labis na pagkabigla ng dalawang lalaki ay dinuldol niya sa mukha ng mga iyon ang nasabing papel. Medical certificate yan. Nagpapatunay na wala akong sakit na nakakahawa. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Siya naman ay nagbalik sa kanyang upuan at humihingal sa inis na bumuntong hininga ng malalim. Sir, ang ganda naman ng babaeng yan eh. Kapag nabihisan yan, pwedeng-pwede na ninyong iharap sa mama ninyo. Mga anasa na lang ang sunod niyang narinig. Pagkatapos noon ay lumapit sa kanya ang lalaki. Matamang pinagmasdan siya mula paa hanggang ulo. Gusto sana niyang irapan ito, pero mas minabuti na lang niyang huwag tignan ito. Sa pagiging babaeng bayaran niya, ngayon lang yata niya gustong masaktan sa panlilibak ng isang lalaki. Ang dami ng lalaking bumastos at naglaro sa pagkatao niya, pero naging manhid ang kanyang damdamin. Bakit sa isang ito, tila ay gusto niyang magtampo? Alisa. Alisa nga bang pangalan mo? Ulit nito. Sinabi ko na yan kanina. Well, wala na akong choice. Siguro naman ay tatanggapin mo ang trabahong iaalok ko sa'yo. Ano man ang gusto ninyong gawin sa akin ngayon, pwede na ninyong gawin dahil bayad na ang oras ko. Sumama yata ang loob mo sa sinabi ko kanina. I'm sorry, nabigla lang ako. Hindi ko kasi expected na babaeng bayaran ako at bigla kang nandiri sa akin na baka may AIDS ako at mahawahan kita. Sarkastiko niyang tanong. Huwag mo sanang masamain pero natural lang siguro yun sa isang katulad ko. Nakangiti na ang lalaki at kagaya ng iniisip niya, pantay-pantay nga ang mga ngipin nito. Saglit siyang namalikmata sa pagkakatitig na naman sa mukha ng kaharap. Alisa? Tawag nito nang mapuna ang pagkatulala niya. Ha? Parang nabigla pa siya at alanganing mangiti nang makitang titig na titig sa kanya ang lalaki. Iba sa talagang trabaho mo ang dahilan kung bakit kakailanganin ko ang serbisyo mo. Huwag na ho ninyong ibitin. Sabihin na ninyo kung ano talaga ang gagawin ko. Magpapanggap kang asawa ko. Ha? Ang mga mata naman niya ang namilog sa tindi ng pagkabigla. Siya nga pala, ako si Edward. At iniabot ng lalaki ang kamay para kamayan siya. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang nag-aabang na kamay ng lalaki. At nanlamig ang buo niyang katawan nang sumayad ang mga palad nito sa kanyang palad. Payag ka ba sa alok ko ha, Alisa? Paniniyak ng lalaki. Ang naisagot niya ay sunod-sunod na tango. Excited na excited si Dalen sa magandang balitang hatid niya habang siya naman ay abala sa pagsisilid ng mga damit niya sa isang maliit na bag. Pagkaayos ng kanyang mga gamit ay niyakap niya ito at nagpasalamat. Paano yan? De mag-iisa na pala ako rito. Bigla ang balatay ng lungkot sa mukha ni Dalen. Huwag kang mag-alala, dadalawin kita rito kapag pwede. At saka babalik naman akong tiyak dito kapag tapos na ang kontrata ko sa malaking bahay. Naluluhang wika niya. Kung ako sa'yo, hindi na ako babalik. Kung ganyang malaking pera naman pala ang ibibigay sa'yo ng Edward na yan, magbagong buhay ka na. Iniisip ko nga rin yan eh. Hindi mo lang dapat isipin. Dapat gawin mo. Nangilid ang luha niya sa sinabi ni Dalen. Alam mo Dalen, ang bait-bait mong kaibigan. Mabait ka rin naman kasing bata. Kung pwede nga lang napatigilin na kita sa pagtatrabaho sa Quezon Avenue ay ginawa ko na. Dahil nangihinayang ako sa kabataan mo. Sayang ka, ang ganda mo pa naman. Anito. Basta tandaan mo, kahit na anong mangyari sa akin, hindi kita makakalimutan.
Nasa gayon silang tagpo nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan. Si Dongyon, sinusundo na siya. Dalen? Parang ang bigat-bigat ng kalooban niyang iwanan ang silid na tinitirhan. Sige na, baka mainip pa ang sundo mo ay mapurnada pang pagiging Cinderella mo. May himig na pagbibiro sa tinig ni Dalen na halatang nagpipigil rin ng luha. Humalik siya sa pisngi ni Dalen at walang lingon na nilisan ang lugar na iyon. Hustong makaalis na ang sinasakyan niya nang humahangos namang dumating ang kanyang tiya Aring. Sunod-sunod na katok ang ginawa nito sa pinto na ikinagulat naman ni Dalen na noon ay nagbibihis na. Si Alisa? Agad nitong tanong. Wala na ho. Maikling sagot ni Dalen. Saan nagpunta? Bumakas ang depresyon sa butuhang mukha ni Tia Aring. Sinundo na ho ng bago niyang boss. Sabi ni Tere, malaki raw ang kikitain ni Alisa ron ah. San ba yon? Hindi ko ho alam. Anong hindi mo alam? Nagsisinungaling ka. Pagtataray nito, nandidilat ang mga mata na hinarap ni Dalen ang matanda. Baka nakakalimutan ninyong hindi si Alisa ang kaharap ninyo. Ganting pagtataray ng dalaga. Nahintakutan si Tia Aring. Nagtatanong lang naman ako ah. Humina ang tinig nito. Sinabi lang hindi ko alam eh. Napaurong si Tia Aring sabay baba. Malakas namang isinara ni Dalen ang pinto pagkababa ng babae. Parang hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay kahit na nga alam niyang panandalian lamang iyon. Mula sa pananamit at pati sa kilos at anyo ay marami na ang nabago sa kanya. Malayong malayo na sa imahe ng dating Alisa na pumapasada sa kahabaan ng Quezon Avenue bilang pick-up girl. Sabi nga ng mga kasambahay na sina Doris at Aling Amelia, naging kahawig niya si Liza Soberano. Pati raw sa taas at sa pangangatawan ay hindi na sila nagkakahuli ng nasabing artista. Unti-unti ay nababago na ang mga dati niyang gawi. Isang gabi, pagkahapunan nila ni Edward, nagpunta na ang lalaki sa kwarto nito at siya naman, dahil hindi pa inaantok, nagpahangin-hangin siya sa labas at naupo sa garden set. Hindi pa siya natatagalang maupo nang may mag-doorbell. Humahangos na lumabas si Aling Amelia at binuksan ang gate at pumasok ang isang kotseng noon lang niya nakita sa bakuran ni Edward. Isang lalaking halos kasing taas ni Edward ang umibis sa kotse. May kaputian iyon at nakasuot ng salaming degrado. Gwapo rin sa tingin niya, pero kung tatanungin siya kung sino ang mas higit na gwapo, si Edward ang pipiliin niya. Ang tangkasanan niya ay hindi magpakita sa bisita at iikot sa likuran ng bahay, ngunit nahagip na siya ng tingin nito. Huli na para umiwas, lalo na nang mapansin niyang titig na titig sa kanya ang lalaki. Nakita niyang nagtatanong ang lalaki kay Aling Amelia habang hindi inaalis niyon ang mga mata sa kanya. Ngunit bago pa nakasagot ang matandang babae, ay bumungad naman si Edward. Roland! What the hell are you doing here? Humahalakhak si Edward at parang tuwang-tuwa pagkakita sa bagong dating. Hindi ba nasa Canada ka? Ako yatang dapat magtanong sa'yo kung sino ang napakagandang babaeng nakikita ko. Ganding tanong ng lalaki na muli siyang tinapunan ng tingin. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Edward na hindi na mamalaya ng presensya niya. Ngunit kaagad din itong nakabawi sa pagkabigla sa pagkakakita sa kanya. At bago pa siya nakapag-react sa sukol niyang sitwasyon, nakalapit na sa kanya si Edward at tumakbay sa kanya. Misis ko ang magandang babaeng ito. Pakilala sa kanya nito habang hindi naman niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba sa pagkakaakbay ni Edward sa kanya. Higit pa nga sa akbay ang ginagawa ng ibang lalaki sa kanya noon. Pero bakit parang naninibago siya sa dantay ni Edward sa kanyang balikat? Pinilit niyang maging kalma sa harap ni Roland. Pare, ginugulat mo ko ah. Kailan ka pa nag-asawa? Just a month ago. Bakit hindi ko nabalitaan? Walang naikwento si na Henry ng dalawin ko. Simple wedding lang kasi ang naganap. Nagmadali ako pare. Kita mo naman, ang ganda-ganda ng misis ko. Mahirap nang maagawan pa ng iba. Tama ka, at napakaswerte mo. Pero dapat siguro ipakilala mo naman ako sa misis mo. Oo nga pala, sorry ah. Bumaling sa kanya si Edward.
Alisa, meet my friend Roland. Parang kapatid ko na yan, kaya expect him na bigla na lang susulpot dito sa bahay. Glad to meet you, Alisa. At kinamayan siya ni Roland. Pagkatapos ay nagyaya si Edward sa kanya nang sila ay nakaupo na sa sofa at patuloy na nakipagkwentuhan si Roland. Paano nga palang pagdating ni na Tito Al at Tita Margie? Ang alam nila, wala ka pang asawa. Sosorpresahin ko sila, Roland. At wala na silang magagawa para ipakasal ako roon sa napupusuan nila para sa akin. Kung sa bagay, ako man ang malagay sa katayuan mo, ay ipaglalaban ko ang girlfriend ko. Kung kasing ganda rin lang ni Alisa. Pare, asawa ko ng babaeng tinutukoy mo. Nagsiselos ka ba sa akin? Tanong ng bisita. Medyo. Loko-loko. Nakatawang sabi ni Roland. Ano akala mo sa akin? Kalaban. Hindi ba? Wow pare Hindi ko alam na seloso ka pala. Hindi bagay sa'yo oy. Napahalakak si Edward sa tinura ng kaibigan at napasunod rin sa pagtawa si Roland. Siya naman ay napangiti lamang at hindi makasabad sa usapan ng dalawa. Pasensya ka na sa amin ni Edward, Alisa. Si Roland uli. Talagang ganyan kaming mag-usap na dalawa, laging nagbibiruan. Okay lang, nabanggit naman sa akin ni Edward ang tungkol sa mga kaibigan niya. Pakikisakay niya sa pagsisinungaling ni Edward, kahit na nga wala namang nababanggit sa kanya at wala pa rin siyang kaalam-alam sa buhay nito. Gabi na nang umalis si Roland at nakakabay pa rin sa kanya si Edward nang ihatid nila ito hanggang pintuan at hintaying makasakay ng kotse. Nang makaalis ang lalaki, walang sabi-sabing inalis na ni Edward ang kamay sa kanyang balikat at umakyat na iyon sa itaas. Napalunok siya, nakaramdam siya ng sama ng loob. Ang trato sa kanya ni Edward ay para ring babaeng bayaran, pinandidirihan at nililibak. Walang pakialam ang lalaki sa kanyang damdamin. Ang pakikitungo nito sa kanya ay talagang dahil lamang sa kailangang umarte rin ito sa harapan ng ibang tao. Kung bakit siya nasasaktan ay hindi niya may paliwanag. Ngunit tunay na iniinda niya ang mga pambabaliwala ni Edward sa kanya. Araw ng dating ni na Mr. at Mrs. Lopez. Kasama siya ni Edward sa pagsundo sa airport sakay sa isang van na minamaneho ni Dong. Panayang bili ng lalaki sa kanya. Panayang paalala sa mga dapat niyang gawin at ikilos sa harapan ng mga magulang nito. Sa airport, parang gustong manginig ng buong katawan niya nang lumabas buhat sa arrival area ang isang lalaki at babae na pawang may edad na. Ang lalaki ay matangkad at balbasarado at ang bulto ng katawan pati ang lakad ay nahahawig kay Edward. Ang babae naman ay maganda at maputi. Maliban sa kulay, ang mukha niyon ay parang pinilas kay Edward. Hayun na ang papa at mama, Alisa. Magmano ka kaagad ng kamay kapag ipinakilala kita. Akbay-akbay siya ni Edward nang tawirin ang kabilang bahagi ng arrival area kung saan nakatingin rin sa kanila ang mag-asawa. Kumawala ang isang maluwang na ngiti sa mukha ni Mrs. Lopez pagkakita kay Edward. Iho! Bulalas nito sabay yakap sa anak. I miss you so much, son. Ang sumunod na yumakap kay Edward ay si Mr. Lopez. May sorpresa kami sa iyo, iho. Ako rin, may sorpresa sa inyo ng mama. Noon siya napansin ni Mrs. Lopez na nakatayo sa tabi ni Edward. Nawala ang ngiti nito sa labi at napako ang mga mata sa kanya. Inakbayan siya ni Edward. Pa, ma, si Alisa, ang misis ko. Misis mo? Halos lumuwa ang mga mata ni Mrs. Lopez sa pagkabigla. Ang mga mata niyon ay hindi inaalis sa kanyang mukha. Nagmano siya sa dalawa. Hindi niya inaasahan ang susunod na magiging reaksyon ng babae. Ang saglit na pagkabigla ay nahalinhan ng tuwa. May manugang na tayo, Alfonso. Hindi na natin kailangang ipagtulakan ang anak natin na mag-asawa. Siyang dating ng van na sasakyan nila. Hila-hila na siya ni Mrs. Lopez pasakay sa van at tinabihan pa siya sa upuan. Naging palagay kaagad ang babae sa kanya. Panay ang kwento nito tungkol kay Edward kung papaanong halos maglumuhod na silang mag-asawa para mag-asawa na ang bunsong anak. Sabik na pala ang mga ito na magkaapo kay Edward. Bali 3 magkakapatid lang pala sina Edward. Ang panganay ay naging madre at kasalukuyang nasa Rome.
Ang pangalawa naman na lalaki rin ay nasa Amerika na naninirahan kasama ng pamilya nito, kaya si Edward na lang ang naiiwan sa Pilipinas. Sa pagbabalik-bayang ito ng mag-asawa, talagang hindi sila papayag na hindi makapag-asawa pa si Edward. Katunayan raw, may isang dalagang darating sa susunod na linggo na galing rin sa Amerika na sa bahay ng mga Lopez tutuloy. Balak sana namin ireto kay Edward, pero ganyang nag-asawa na pala ang anak ko, hindi na namin siya ibubuyo kay Lotis. Paano po pag dumating si Lotis? Baka po magalit kapag nalamang may asawa na si Edward. Siguro naman ay makakaunawa yon. Kaya lang, may pagkamaldita at mataray talagang babaeng yon. Pero wala ka naman dapat ikabahala, iha. Kasal na kayo ni Edward. Sinagilahan siya ng kaba. Para kasing nahihiya siya sa kanyang sarili dahil niloloko nila si Mrs. Lopez. Hindi niya akalaing ganito pala kabait ang ina ni Edward. Hindi niya akalaing agad siyang matatanggap ng babae bilang manugang. Nasa na nga palang mga magulang mo? Sana isinama ninyo pagsundo para nakilala namin ang papa mo. Ulila na po akong lubos. Maliit pa po ako nung mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. I'm sorry to hear that. Lumungkot ang mga mata ng babae. Saan naman kayo nagkakilala ni Edward? Sa isang party po na pareho naming dinaluhan. Alam mo, bilib na bilib ako sa'yo at naakit mong anak ko. Napakapihika niyan sa babae. Makita lang na may peglat ang babae sa binti, nata-turn off na. Wala po akong peglat sa binti. Natatawang sabi niya. Aba, wala naman akong masabi sa'yo, iha. Ang ganda-ganda mo. Tiyak na mga gwapito at gwapitang ibibigay ninyong apo sa amin ng papa mo. Napangiti lang siya sa tinuran ng biyenan at napalingon siya kay Edward na noon ay naririnig pala ang huling tinuran ng ina. Tingin niya ay napangiwi si Edward. Nakaramdam na naman siguro ng pandidiri sa kanya. Kung ayon kay Mrs. Lopez ay ubod ng pihikan nito, hindi na siya magtataka kung bakit ganon kailag si Edward sa kanya. Kung pwede nga lang sigurong huwag iyong madikit sa kanya, ay gagawin ng lalaki. Pero kailangan ngang umarte nito sa harapan ng mga magulang. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan ng gabing iyon at pagkakain ay nag-ipon-ipon sila sa malaking sala. Katabi niya si Edward na nakakbay sa kanya. Mahusay umarte? Sa loob-loob niya, akala mo'y talagang mahal na mahal siya ng lalaki dahil napaka-sweet nito sa kanya. Ang problema lang natin ay si Lotis. Nakapangako tayo sa kanya, sweetheart. Ani Mr. Lopez. Anong magagawa natin? Malihim naman pala tong anak natin. Akalain mong nagpakasal ng walang sabi-sabi? Nasa tamang edad na naman na ako, ma. At saka ayokong makarinig ng pagtutol mula sa inyo ng papa. Dahil alam ko nga ay may napupusuan kayo sa akin. Hindi naman ako tutol kay Elisa. Nang makita ko nga siya kanina ay parang magaan kagad ang loob ko sa kanya. Mukha kasi siyang mabait. Talagang mabait ang misis ko, ma. At maganda pa. Kinindatan siya ni Edward pagkasabi noon. Feel na feel talaga ang pag-arte. Matagal pa silang nagkwentuhan bago umakyat na sa kanilang silidang mag-asawa. Naiwan silang dalawa ni Edward sa ibaba at agad na nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Walang kibong lumabas iyon at nakita niyang parang kailalim ng iniisip noon habang nakatayo sa porch. Marahil ay nagsisisi sa ginawa nitong pagkuha sa kanya para magpanggap na asawa nito. Lalo na ngayong tila nakagaanan pa siya ng loob ni Mrs. Lopez. Nakadama na naman siya ng pagkaawa sa sarili at nangingilid ang luhang umakyat na siya sa kanyang kwarto. Nakahiga na siya ay hindi naman siya makatulog. Iniisip niya ang mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay sa loob lamang ng ilang araw. Natutuwa siya at hindi na siya kailangan pang humilera sa kahabaan ng Quezon Avenue para kumita. Nagagalak rin siya sa pansamantalang karangyang nararanasan niya ngayon bilang asawa ng isang mayaman. Magagandang damit, masasarap na pagkain, maayos at magandang tulugan. Parang isang panaginip. Para siyang nabubuhay sa pangarap. Idagdag pa ang presensya ni Edward. Kailanman ay hindi niya inisip na makikilala niya ang isang disenteng lalaking katulad ni Edward. Si Edward na parang kailapit sa kanya, ngunit di niya magawang maabot. Oo nga, at narito siya para magpanggap na asawa ng lalaki. Ngunit sa katotohanan,
Nararamdaman niya ang pagkadisgusto ng lalaki sa kanya. Ang tila pandidiri nito sa kanyang pagkatao at nasasaktan siya. Akala niya manhid lang talaga ang kanyang damdamin sa mga panlilibak ng kanyang kapwa. Ngunit sa ngayon ay hindi niya magawang baliwalain lamang iyon. Sana naman ay hindi na magtagal rito ang mga parents ni Edward para makawala na siya sa kasunduan nila. Nakarinig siya ng may hinang katok. Binuksan niya ang pinto at napanganga siya nang makitang si Edward iyon. Pormalang mukha ng lalaki, tiim ang anyo. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Bakit? May nagawa ba akong hindi tama sa harapan ng mga parents mo kanina? Wala. Pero kapag naghiwalay tayo ng tulugan habang naririto sila, tiyak na mabubuko tayo. Natigilan siya. Pailalim na tiningnan lang siya ni Edward at tinalikuran na siya nito. Sana naman hinintay na siyang makapaghanda para sabay na silang papasok sa kwarto ng binata. Pero ipinamumukha naman lagi ng lalaking ito na siya ay bayaran lamang, na dapat gampanan ng buong husay ang kanyang papel sa dramang ginagawa nila. Nagpalit siya ng damit pantulog bago nagtungo sa silid ni Edward. Nasa tapat na siya ng pinto ng silid nito ay parang nangingimi siyang pumasok. Akala yata ng Edward na ito ay madaling gumanap na misis ng isang lalaking hindi mo maintindihan kung natutuwa o naiinis sa kanya. Nagtipon siya ng sapat na lakas ng loob bago pinihit ang seradura. Nabuglawan niyang nakaupo si Edward sa kama at nanunood ng telebisyon. Saglit lang siyang tinitigan noon at muling itinutok ang mga mata sa TV set. Marahang inilapat niya ang pinto at inilak. Pero hindi na siya nakagalaw mula sa kinatatayuan. Pinatay ni Edward ang telebisyon. Kung inaantok ka na, pwede ka nang mahiga. Saan? Dito, sa kama ko. Tayong dalawa sa isang kama? Sarkastikong napatawa si Edward. Pinapatawa mo ako, Alisa. Huwag mong sabihin hindi ka sanay mahiga sa kama ng may katabing lalaki. Wala akong sinasabing ganyan. Iniisip ko lang kung paayag kang makatabi ang isang katulad ko. Pagkasabi noon ay walang pasintabing kinuha niya ang kumot na nakatiklop sa paanan ng kama. Iwinagwag iyon at parang walang taong nakitang nahiga patalikod kay Edward. Nagkumot ng balot hanggang leeg at binirahan ng pikit kahit hindi pa siya inaantok. Hindi na yata niya nagugustuhan ang mga pangiinsulto ni Edward sa kanya. Oo nga, at hindi ang katawan niya ang binayaran ni Edward. Pero hindi nangangahulugang payag na siyang tapak-tapakan ng lalaki. Bakit naman kasi si Edward pa? Of all people, hindi yata niya matatanggap na ang lalaking ito ay iinsulto sa kanya. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit kailangang magdamdam kay Edward, gayong trabaho lang naman ang nakapagitan sa kanila. Impit siyang napaiyak nang hindi niya mahanapan ng sagot ang tanong sa sarili. Kasunod noon ay naramdaman niya ang padabog na kilos ni Edward sa paghiga dahil nayugyog ng husto ang kama. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog sa tindi ng tensyong nararamdaman niya. Nang magising siya na may dalawang malaking unan na ang nakapagitan sa kanila ni Edward. Himbing na himbing pa rin ang lalaki at wala itong kamalay-malay. Na sakit ang loob niya sa ginawa nitong paglalagay ng mga unan sa kanilang pagitan. Talagang nandidiri sa kanya si Edward. Iyon ang malinaw na ibig ipahiwatig ng mga unan. Ang umaga niya ay muling nasimula ng impit na pagluha. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ng mga bagong dating sa pagkain-kain sa malalaki at sikat na restaurant sa Maynila. At syempre, kasamang palagi sina Edward at Alisa. Sa harapan ng mag-asawang Lopez ay laging magiliw sina Edward at Alisa at tunay na larawan sila ng isang happy couple. Sinikap ni Alisa na sanayin ang sarili sa paiba-ibang pakikitungo sa kanya ni Edward at sinikap rin niyang pigilin kung anuman ang banyagang nararamdaman niya para sa lalaki. Ang lagi niyang pinaiiral sa sarili ay ang katotohanang imposibleng kagiliwan ng isang matinong lalaking katulad ni Edward, ang isang mumurahing babaeng katulad niya. Kaya hindi siya dapat maghanap at magdamdam sa lalaki. Dapat maging bato ang puso niya at maging manhid ang damdamin niya para hindi siya masaktan sa mga pambabaliwala
at pangiinsulto sa kanya ni Edward kapag wala na sila sa harapan ng mga magulang nito. Kinasanayan na rin niya ang pagiging estranghero nila ni Edward sa isa't isa sa oras ng pagtulog. Kausapin man siya o hindi ni Edward ay hindi na niya iniintindi. Ang hinihintay na lamang niya ay ang matapos na ang drama niya para matapos na rin ang kaugnayan niya kay Edward. Habang tumatagal kasi siya rito ay lalong dumarami ang magagandang bagay na magsisilbing alaala ni Edward. Isa pa, nagiging malapit na rin siya ng gusto kay Mrs. Lopez na talaga namang nagpapakita ng giliw sa kanya. Araw ng linggo, kasama si Edward ay sumundo sina Mr. and Mrs. Lopez sa airport sa pagdating ni Lotis. Naiwan siya sa bahay at siya ang pinamahala ni Mrs. Lopez sa paghahanda sa pagkaing pagsasaluhan nila sa hapunan sa gabing iyon. Sino po bang sinusundo ni na Sir sa airport, ma'am? Usisa ni Doris. Lotis raw ang pangalan. Doon sana balak ipakasal ni na Mrs. Lopez sa Edward. Tugon niya. Kayo ang bagay ni Sir, ma'am. Sana nga, totoong manligaw sa inyo si Sir. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ang tipo ko ang gugustong mapangasawa ni Edward. Bakit? Maganda naman kayo, ma'am. Para nga kayong artista. Ang tanging nakakaalam lang kasi kung saan siya galing ay si Edward at ang driver na si Dong lang. Hindi na niya tinugon ang huling sinabi ni Doris at siya ay nagtungo sa hardin, pero sumunod pa rin sa kanya ang mabait na kasambahay. Ma'am, may tatanong po ko sa inyo. Kulit nito. Ano yon? Talaga po bang wala kayong relasyon ni Sir? Bakit mo tinatanong? Kasi po, kapag hindi kayo nakatingin kay Sir, madalas ko mahuling nakatitig sa inyo ng malagkit. Pero pag tumingin kayo, biglang binabawi ang tingin. Gusto sana niyang ikatuwa ang sinasabi ni Doris, pero siya mismo sa kanyang sarili ang makapagpapatunay na wala siyang epekto kay Edward. Ilang gabi na ba siyang natutulog sa kwarto ni Edward bilang bahagi ng kanilang drama? Pero kadalasan, nagkakapanisan sila ng laway. Hindi siya kinikibo ni Edward, hindi rin inuusisa. Niwalangang kaalam-alam ang lalaking iyon tungkol sa kanya. Samantalang siya ay alam na yatang lahat ang mga ayaw at gusto ng lalaki. At sa isiping nakasuot siya ng manipis na pantulog sa tuwing matutulog siya sa kwarto ng lalaki. Ni minsan, hindi man lang naakit sa kanya iyon. Pero ma'am, maganda naman kayo ah. Bakit naman imposibleng magustuhan kayo ni Sir? Pangungulit na muli ni Doris. Napabungis siya. Bakit ba interesado ka sa amin ng Sir mo? Natatawang tanong niya. Napakamot ng ulo si Doris. Kasi ma'am, parang gusto ko, kayo nang talaga ni Sir ang magkatuluyan. Bagay na bagay kasi kayo. Kinikilig si Doris habang nagsasalita. Hindi pwedeng ang gusto mo ang mangyari, Doris. Siyempre ang gusto ng Sir mo. Bakit ma'am? Hindi ba ninyo gusto si Sir? Makulit ka pala, Doris. Ma'am, pasensya na po. Huwag po kayong magalit. Nginitian niya si Doris. Hindi ako nagagalit. Natutuwa nga ako sa iyo eh. Natigil ang pag-uusap nila nang makarinig sila ng busina ng sasakyan. Ayan na yata sila, ani Doris. Pero ang dumating ay si Roland, sakay ng kotse nito. Napilitan siyang harapin ang lalaki dahil wala naman ibang haharap dito. Sa garden na rin sila nag-usap. Doon na rin sila inabutan ni Edward. Nagulat pero may tuwa sa mukha ni Mrs. Lopez nang makita si Roland. Roland, iho! It's nice to see you here. Welcome home, tita. Dadalaw lang sana ako kay Edward at hindi ko inaasahang naririto na kayo. Kilala mo na si Alisa? Tanong ng ginang. Yes, tita. The other week pa. May isa pa ako ipapakilala sa'yo. Doon bumaba mula sa van ang isang babaeng mukhang maldita at mataray. Taas ang noon nito. Taas rin ang kilay at hindi ngumingiting iginala ang mga mata sa bawat isang naroroon. Napako ang mga mata nito sa kanya. Halatang may pagtataka. Sino siya, mama? Tanong ng babae sabay irap sa kanya. Si Alisa Lotis. Binalingan ni Mrs. Lopez si Roland. Ito naman si Roland, best friend ni Edward. Hindi pinansin ni Lotis si Roland at sa halip ay hinanap nito si Edward. Si Edward ay nakasandal sa van.
Tingin niya ay parang galit ito. Pero nang mahagip ng tingin ni Lotis ay agad nagpakawala ng isang ngiti at lumapit na yon sa dalaga. Tayo na sa loob. Baka nakahanda ng pagkain ipinaluto ng mama para sa'yo. Yaya ni Edward kay Lotis at inalalayan nito ang babae papasok sa loob ng kabahayan. Sumunod sa dalawa sina Mr. at Mrs. Lopez. At wari ay nalimutan ang presensya niya. Bagay na hindi nakaligtas kay Roland. Tayo na sa loob. Nakaligtan kaya ito ng asawa mo. May pagkapahiyang napatingin siya kay Roland at hindi siya tumutol nang alalayan rin siya ng lalaki papasok sa loob. Nakakaunawa sa tila pagkakabaliwala niya. Hindi siya hiniwalayan ni Roland at di niya naitago ang nararamdaman sa ekspresyon ng kanyang muka. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Roland sa kanyang siko. Nang lingunin niya ito ay nakangiti sa kanya ang lalaki. I can sense na talagang may misteryo akong hindi alam tungkol sa inyo ni Edward. Pero relax ka lang. I can be your friend. Baka sa mukha ni Roland ang katapatan sa mga sinasabi at parang biglang-bigla ay nakatagpo siya ng isang kaibigan sa katauhan nito. Pinilit niyang maging masaya at nagpatianod sa tila may kamaliang dramang nagaganap. Hindi na yata niya nagugustuhan na pati sina Mr. at Mrs. Lopez ay parang hindi na rin alintana ang damdamin niya. Dumating lang si Lotis ay tila hindi na siya nakikita ng mga ito. Hindi tamang gawin ng isang biyenan, maliban na lamang kung ipinagtapat na ni Edward ang totoo hinggil sa tunay nilang relasyon nito. Umatake na naman ang paghabag niya sa sarili at kung hindi lang dahil nasa tabi niya si Roland ay parang gusto na niyang iwanan ang mga bagong dating. Ngayon ay nakadulog na sila sa mesa, magkatabi sa upuan sina Edward at Lotis at sila naman ni Roland. Sa magkabilang dulo ng pahabang mesa ay sina Mr. at Mrs. Lopez. Sa harapan niya ay kitang-kita niya ang pag-aalala ni Edward kay Lotis. Ipinaglalagay ng lalaki ng pagkain ng bisita sa pinggan at masayang masaya ito habang pinagmamasdan ang pagkain ng babae. Feeling niya na iinsulto siya. Oo nga at arte ang pagiging mag-asawa nila ni Edward, pero hindi nangangahulog ang harap-harapan ay pwede na siyang bastusin ni Edward ng ganito. Sana hindi na lang kinuha ang serbisyo niya kung ganito rin lang na makikipagmabutihan lang din pala ang lalaking ito sa babaeng nagugustuhan ng mga magulang para maging asawa nito. Sa nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, tanging si Roland lang yata ang nakakaunawa. Sweet pala ang anak mo, mama. Malambing na wika ni Lotis. Kanina pa ito nagpapa-impress sa akin. Sa airport pa lang ay panay na ang pag-aalala. Tinapunan muna siya ng tingin ni Mrs. Lopez bago tinugon ang sinabi ni Lotis. Pakiwari niya, humihingi ng kanyang pangunawa. Talagang sweet ang anak kong yan, mana sa papa niya. Sakay nito. Palagay ko yun magkakasundo kami. Ang tamis-tamis ng ngiti ni Lotis kay Edward. Magkasundo rin sina Edward at Alisa Lotis. Sabad ni Roland na hindi inaasahan ni Edward. Nawala ang ngiti sa labi ni Lotis. Kaibigan ba siya ni Edward? Sa mataas na tono ay tanong ng babae habang pailalim na nakatingin sa kanya. No, asawa siya ni Edward, sabi ni Roland. Ano? Natigil sa pagsubo si Lotis. Mama, anong ibig sabihin nito? Baling nito kay Mrs. Lopez. Litong napatayo si Mrs. Lopez at lumapit sa napatayo ring si Lotis. Iha, huwag kang magalit. Pero wala na kaming magagawa. Kasal na sina Edward at Alisa nang dumating kami. Is this some kind of a joke? Pagtataray ng babae. I just came here because of Edward. And now, sasabihin niyong may asawa na siya? Iha, huminahon ka. Saway ni Mrs. Lopez. Itinulak ni Lotis ang silyang nasa kanyang likuran. I think I have to go. Hindi na ako dapat magtagal sa bahay na ito. At bago pa nakakilos ang lahat ay mabilis nang lumabas si Lotis. Nang makita si Dong ay mataray na nag-utos. Ihatid mo ako sa pinakamalapit na hotel ngayon din. Ma'am. Atubili si Dong. Ano ba? Pasigaw na wika ni Lotis. I said, ihatid mo ako sa hotel ngayon din. Walang nagawa si Dong kundi ang sumunod sa utos ng babae. Nang makaalis na ito
ay agad hinarap ni Edward si Roland. Pare, bakit ka nakialam? Na-bad trip tuloy si Lotis eh. Sita nito sa kaibigan. Mas mahalaga pa ba ang babaeng yon kaysa damdamin ng asawa mo? Tiim ang anyo ni Roland. Kumukuha lang naman kami ng tiyempo para sabihin sa kanyang totoo. Unfair yon para kay Alisa. Tao ang asawa mo, hindi ba to na walang damdamin? Hindi mo kilala si Alisa pare. Umiiling-iling na wika ni Edward. Bakit? Ano bang dapat kong malaman sa kanya? Tanong ni Roland. Natigilan si Edward. Bumuka ang bibig pero hindi natuloy ang gustong sabihin. Mga ihos, tama na yan. Saway ni Mrs. Lopez at parang hiyang-hiyang nilapitan siya ng babae. Alisa, pasensya ka na ha. Hindi namin nagawang ipagtapat kagad kay Lotis ang totoo. Ang totoo, kanina pa kami namumroblema kung paano ipagtatapat sa babaeng yon ang katotohanan. Nauunawaan ko po naman, Mama. Mangyak-yak niyang sabi. Huwag mo sanang aawayin si Edward ha. Hindi rin niya gusto ang mga pangyayari. Anang matanda. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan makialam nitong si Roland sa problema namin ni Alisa. Pagkasabi noon ay walang paalam na umakyat na sa itaas si Edward. Naiwang natulala ang lahat. Tita Margie, sorry po kung hindi niyo nagustuhan ang ginawa ko kanina. Ani Roland. It's okay. Alam kong nagmamalasakit ka lang naman kay Alisa. May isip rin siguro yun ang kaibigan mo. Magpapaalam na po ako. Sige iho, pasensya ka na kay Edward ha. Wala ho yun. Binalingan siya ni Roland. Alisa, alis na ako. Humingi siya ng permiso sa mga biyenan na ihatid si Roland hanggang pinto. Roland, I'm sorry sa mga nangyari. Nadamay ka tuloy sa gulo namin. Wala yun. Akyatin mo na ang asawa mo at baka magselos pa yun kapag nakita tayo. Paalis na sana si Roland pero tinawag niyang muli ito. Bakit? Tanong ng lalaki. Salamat. Maikli niyang tugon at isang matapat na ngiti ang ipinabaon niya rito. Nang makaalis na si Roland ay pumasok na uli sa kabahayan at nabungaran niya sina Mr. and Mrs. Lopez sa sala. Parehong malungkot ang mag-asawa. Paamuin mo na ang asawa mo, Alisa. Gusto kayo magkasundo kayo ngayong gabi rin at huwag kayo matutulog ng may samaan ng loob. Wika sa kanya ni Mrs. Lopez. Ma, sorry po sa nangyari. Wala kang dapat alalahanin, iha. Tama naman si Roland. Naging unfair kami sa'yo kanina. Hindi na namin inisip na masasaktan ka sa nakikita mo. Ma, nangilid ang kanyang luha sa nakita niyang pagkaunawa sa kanya ng ina ni Edward at nawalang lahat ang hinanakit na sumapuso niya kanina nang yakapin siya nito. Itanim mo sa isip mo, Alisa, na ang mahal ng anak namin ay minamahal na rin namin. Nagpapahid siya ng luha ay nakatawa siya. Himas-himas naman ni Mrs. Lopez ang kanyang buhok. Sige na anak, paamuhin mo na ang asawa mo. Magaan na ang dibdib niya nang umakyat siya, ngunit muling bumigat iyon nang mariing sambilatin siya ni Edward sa bisig nang makapasok siya ng silid. Bakit ang lakas ng loob ng Roland na yun na makialam sa atin? Ano bang sinabi mo sa kanya ha? Naarte lang ang pagiging mag-asawa natin? Wala akong sinasabi sa kanya, Edward. Sinong lolokohin mo? Siguro, inaakit mong kaibigan ko ano? Balak mong mag-sideline sa kanya? Isang malakas na sampal mula sa kanya ang tinanggap ni Edward. Sinampal mo ako? Rumihistro ang matinding galit sa mukha ni Edward. Wala kang karapatang sampalin ako. Umangat ang isang kamay noon para isampal na sa kanya, ngunit natigilan iyon nang makitang umiiyak na siya. Bakit hindi mo ituloy? Bababa naman talaga ang tingin mo sa akin, hindi ba? Dahil babaeng bayaran lang ako. At dahil marumi ako, wala akong karapatang sampalin ka. Kahit ka tinatapak-tapakan mo na ang pagkatao ko. Punong-puno ng panunumbat ang kanyang tinig habang panay rin ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Kaya ba ang trato mo sa akin ay isang basahan?
Pinandidirihan na para bang may sakit na nakakahawa. Edward, tao ako. May puso't damdamin. Marunong din akong masaktan. Marunong din akong magalit. Kung hindi mo na masikmura ang presensya ko sa bahay na ito, pwede nating tapusin ang usapan natin. Pagkasabi noon ay lumabas siya ng silid na iyon at nagtuloy sa dating silid na tinutulugan niya. Mula sa closet ay inilabas niya ang bag na dala-dala niya noon at sinimulang ilagay ang ilang pirasong damit na talagang kanya. Ang tagpong iyon ang inabutan ni Edward na sumunod pala sa kanya. Natigil siya sa ginagawa pero hindi siya nangahas na lingunin ang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Matagal na namayani ang katahimikan habang patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ka na ba talagang mapipigil? Pagkway wika ni Edward nang kumilos siyang muli upang maglagay pa ng mga damit sa bag. Natigil siyang muli sa ginagawa. Dapat siguro hindi isang katulad kong kinuha mo para umarteng misis mo, Edward. I'm sorry kung nasaktan ko man ang damdamin mo. Pero sana, tapusin mo muna ang drama natin. Hindi na siguro kailangan. Malapit ka naman kay Lotis. Ayokong pakasal kay Lotis. Bigla siyang napalingon kay Edward. Pinakiharapan ko lang siya dahil bisita siya ng papa at mama. Pero hindi ko siya gustong maging asawa. Natigilan siya. Matagal na nag-isip. Alisa, please. Ani Edward. Walang kibong inalis niya ang mga damit sa bag at ibinalik ang mga yon sa dating lalagyan. Sapat yon upang magliwanag ang mukha ni Edward at sugurin siya ng yakap. At sa labis niyang pagtataka, hinagkan pa siya nito sa pisngi. Salamat, Alisa. Wika nito sa kanya. Siya ang napatanga. Parang namanhid ang buo niyang katawan sa simpleng halik na ibinigay ni Edward sa kanya. Sa bugso lamang marahil ng katuwaan kaya nagawa iyon ng binata. Ngunit hindi niya may paliwanag ang napakalaking epekto noon sa kanya. Nakalimot yata si Edward sa pandidiri sa kanya. Iyon ang sumaksak sa kanyang isipan at itinulak niya si Edward. Magbalik na tayo sa kwarto mo at baka makahalta pa ang mga magulang mo. Nagpatiuna siyang lumabas kasunod sa Edward. Pagpasok sa silid ng binata, agad siyang nahiga sa bahagi ng kamang laan sa kanya. Nagkulubong siya ng kumot at namaluktot. Parang gusto niyang ma-excite sa gabing ito. Magising at matulog kasi siya ay parang nararamdaman pa rin niya ang mga labi ni Edward sa kanyang pisngi. Mararahang yugyug ni Edward ang gumising sa kanya ng umagang iyon. Ang nakangiti at maaliwalas na mukha naman ito ang namulatan niya nang idilat ang kanyang mga mata. Bakit? May pagtatakang tanong niya kasi ay ngayon lang nangyari na siya ay ginising ni Edward at may pasalubong pangngiti sa kanya. Dapat ay sabay tayong bumaba ngayon para isipin ng papa at mama. Bati na tayo. Sabagay, bati na naman tayong talaga, hindi ba? Napansin niya na tila may lambing sa tinig ng kaharap at siya ay talagang nagtataka. Pero hindi niya gustong isiping nagbago na ang pakikitungo ni Edward sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang maging masaya ang umagang ito at sinakyan niya ang sweetness na ipinapakita ni Edward. Akbay-akbay siya ni Edward nang dumulog sa mesa para mag-almusal kung saan inabutan na nila sina Mr. at Mrs. Lopez. Naroon din si Doris na siyang abala sa pag-aasiste sa pagkain at nakita niyang kinilig ito nang makita sila ni Edward. Lihim siyang napatawa sa inasal ng butihing kasambahay. Ibang klaseng sweetness rin ang ipinakita ni Edward sa kanya sa umagang ito. Yung ginawa nitong pag-aalala kay Lotis kagabi ay ginawa rin ng binata sa kanya. Ipinaglagay siya ng kanin sa plato, ipinaglalagay rin ng ulam, at may galak at tuwang hatid iyon sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon, inalala siya ni Edward. At sa kauna-unahang pagkakataon rin, ay marami siyang nakain magmula nang matira siya sa bahay na ito. Well, siguro ay kailangan mag-foursome tayo for celebration. Si Mrs. Lopez. I think I like that, ma. Excited si Edward at tumingin pa sa kanya. Anong masasabi ng misis ko? Misis ko? Ang sarap sanang pakinggan
kung totoo sa puso ni Edward ang sinasabi. Kaya lang, imposible talagang magkatotoo ang iniilusyon niya. May pinong kirot siyang naramdaman sa isiping iyon at parang gusto niyang mainis sa sarili kung bakit parang umaasam siya sa mga imposible. Sa restaurant ng isang sikat na 5-star hotel sila nag-dinner ng gabing iyon. 2 mesa para sa dalawahan ang inukupan nila. Napakatahimik ng lugar na iyon at napansin niyang mangilan-ngilan lang ang kumakain at puro mukhang sosyal pa. Maaring sa grupo ay siya ang pinakaalangang matungtong sa lugar na iyon at nakadama siya ng panliliit sa sarili. Dapat ay matuwa siya at napapasok niya ang mga ganitong klaseng lugar. Ngunit sa halip ay lalo siyang nahabag sa sarili. Pakiwari niya, lalong nasusukat ang kanyang pagkatao sa mga ganitong pagkakataon at hindi lingid sa kaalaman ni Edward ang kanyang pinagmulan. Kung ano man ang iniisip ng taong ito sa kanya sa mga sandaling ito, ay natitiyak niyang nanguuri at nanlilibak lamang. Para sa kanya, hindi totoo ang mga ipinapakitang pagbabago ni Edward sa pakikitungo sa kanya. Natatakot lamang marahil si Edward na umalis siya nang hindi patapos ang kanilang drama at mabuko ito ng mga magulang. Kapag natapos na ang drama nila, baka hindi nagugustuhin ni Edward na magkasalubong pang muli ang kanilang landas. Isang cheap, isang pick-up girl, isang bayarang babae na nagdaan na sa kamay ng napakaraming lalaki. Masakit tanggapin, pero iyon ang totoo. Hindi siya kapuri-puring babae para pag-ukulan ni Edward ng pagpapahalaga. At magbali-baliktad man ang mundo, hindi mangyayaring mapapagusto sa isang katulad niya ang isang katulad ni Edward. Ngunit may sarili na siyang plano kapag nakuha na niya ang perang kikitain niya mula sa pagpapanggap bilang asawa ni Edward. Balak niyang gamitin ang pera sa pagsisimula ng maliit na negosyo at hindi na siya babalik sa pagbebenta ng sarili. Sa isang banda, gusto rin niyang magpasalamat kay Edward dahil kinailangan nito ang serbisyo niya na siyang magiging daan sa kanyang pagbabago. Tangay na tangay siya ng napakaraming isipin at alalahanin kaya hindi niya napansin na kanina pa nakatingin sa kanya si Edward na hindi makapagsimula sa pagkain dahil sa kanya. Ang lalim yata ng iniisip mo. Kanina pa na-serve ang steak natin ay hindi ka pa nagsisimulang kumain. Sinimulan niyang hiwain ang karne at sumubo ng isang maliit na piraso. Masarap sa panlasa niya pero parang wala naman siyang ganang kumain. Ilang taong ka na nga pala, Alisa? Ang tagal na nating magkasama ay hindi ko pa naitanong ang edad mo. Anang lalaki? 17, going to 18. Sabi ko na nga ba't napakabata mo pa eh. Minsan kasi mukhang nene ang tingin ko sa'yo. Pero hindi ko naranasang maging nene kailanman. Pero pwede mong maranasan ang maging dalaga. Wika nito. Hindi na yata bagay sa akin yon. Aniya. Ayaw mo bang magdebu? Pwede kong sabihin sa mama na magkaroon tayo ng celebration. Hindi na importante sa akin yon. Tugon niya. Para namang wala ka ng ganang mabuhay kung magsalita. Wala namang dahilan para maging masaya ako, hindi ba? Hindi ko naman kailangan ipaliwanag pa sa iyo kung bakit. Akala mo lang yon. May dahilan pa para magsaya ka. Dahilan? Ano? Tipid na ngumiti ang lalaki. Mag-isip ka. Papagurin ko pang isip ko, tiyak naman na wala akong may isip. Tumango-tango si Edward. Halimbawa, baka may nagmamahal sa'yo nang hindi mo alam. Umiling siya. Imposible yon. Pero may isang taong nagmamalasakit sa akin. Alam ko. Sino? Nakangiting tanong ni Edward. Si Roland. Mabait palang kaibigan mong yon. Aniya. Si Roland? Kumunot ang noo ni Edward na wala ang ngiti sa labi. Bulero yun. Hindi naman niya ako binobola. Concern nga siya sa akin dahil ang akala niya talagang asawa mo na ako. Ang lakas na pala ni Roland sa'yo ah. Hindi naman. Nababaitan lang ako sa kanya. Natahimik na si Edward. Hindi na nagsalita pa ito maliban ng mag-iya nang umuwi ang mga magulang nito. Nagtaka na naman siya. Kanina lang ay ang daldal na Edward. Ngayon ay napipi na naman ito. How do you feel, son?
puna ni Mrs. Lopez nang mapuna rin nito ang pananahimik ng anak. Sumakit lang ang ulo ko, ma. Ipahilot mo kay Alisa, tsak na mawawala yan. Hilutin mo raw ang ulo ko, sabi ng mama. Anito at walang pangingiming inihilig ni Edward ang ulo sa kanyang kandungan. Isang nangingiting dong ang nahagip ng kanyang mga mata nang mapatingin siya sa salamin. Parang si Doris si Dong. Kahit na hindi nagsasalita ay nanunukso naman ang mga mata. Kumilos ang kanyang mga kamay at wala siyang nagawa kundi hilutin ang noo ni Edward hanggang sa makatulog iyon sa kanyang kandungan. Parang totoong mag-asawa na sila sa ayos nilang iyon. Haplos-haplos niya ang ulo ng lalaki at ito naman ay himbing na himbing sa kanyang kandungan. Talaga yatang desidido si Edward na tapusin nila ang dramang nasimulan at siya naman ay mukhang natutuwa na rin sa papel na kanyang ginagampanan. Parang nabigla pa siya nang magising ng umagang iyon at mapatingin sa kalendaryo. Ang araw na ito ay halos nakalimutan na niya o sinadya niyang kalimutan. Ngunit alam niyang isang tao ang hindi maaring makalimot kapag sumasapit na ang ganitong araw. Ang kaibigan niyang si Dalen. Ang mahalagang okasyon, 18 taong kaarawan niya sa araw na ito. At walang sino man sa mga kasama sa bahay ang nakakaalam. Nabanggit niya noong 1 linggo kay Edward na malapit na siyang mag-18 pero hindi naman naitanong ng lalaki kung kailan. Tinanong pa nga ng lalaki kung gusto niyang mag-celebrate at sasabihin iyon kay Mrs. Lopez. Ngunit tumanggi siya. Gusto kasi niyang magdaos ng isang tahimik na selebrasyon kasama si Dalen at susubukan niyang magpaalam kay Edward kung papayagan siya nitong lumabas para i-blow out ang kaibigan. Himbing na himbing pa si Edward sa kanyang tabi at hindi naman niya ito magising para sabihin ang pakay. At habang nahihimbing ito, ay hindi niya naiwasang titigan ang gwapong mukha nito. Ang malapad na katawan nito ay nakahimlay na pataob sa kama at yapos nito ang isang malaking unan. Sa nakikita ay parang gusto niyang mainggit sa unan. Ano kaya kung siya na lang ang yapos na Edward? Lihim niyang natutop ang bibig sa pagtawa sa may kapilihang iniisip ng mga sandaling iyon. Pagtawang huling-huli ni Edward na tamang-tama naman napadilat at nakita siya. Napakunot noo ang lalaki. Muli siyang napabungis-ngis. Anong itinatawa mo? Wala. Anong wala? Huling-huli kita na pinagtatawanan mo ko. Parang napahiya at walang masabing dahilan kung bakit siya natatawa. Napatalikod siya kay Edward. Siguro, nagwagwapuhan ka sa akin ano? Aminin mo. Nakaihirap na nilingon niya ito. Hang yabang mo naman. Pakli niya at akmang tatayo siya pero sinambilat siya ni Edward sa bewang. Saan ka pupunta? Kailangang sabihin mo muna ang totoo kung bakit mo ko pinagtatawanan. Edward, ano ba? Parang napapaso siyang hindi mawari sa pagkakahawak ni Edward sa kanyang bewang. Ngunit hindi siya binitawan ng lalaki at sa halip ay pinagkikiliti pa siya nito sa tagiliran. Edward! Saway niya habang papalit-palit ang pagtawa at galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hanggang sa madaig na ng malulutong na halakhak, ang galit na sana ay gusto niyang pakawalan kanina. Nakahiga siya mismo sa katawan ni Edward at panay ang tawa nang matigilan siya. Hindi na siya kinikiliti ni Edward pero nakayapos pa rin ito sa kanyang baywang. Edward? Mahinang tawag niya at tinangka niyang kumawala sa pagkakayapos ng lalaki. Ngunit naramdaman niyang lalong humigpit ang pagkakahawak noon sa bewang niya. Napalunok siya. Hindi niya maintindihan kung niloloko siya ni Edward o sinusubukan ba siya nito. Na dahil ang trabaho niya ay ang magbenta ng aliw, pwede na rin gawin ni Edward ang magustuhan sa kanya. Wag naman sana. Dahil kung mangyayari yon, masasaktan lang siyang lalo. Dagdag insulto yon para sa kanya dahil hindi niya ibig na maging ganoon lang kay Edward. Hindi niya gustong madagdag si Edward sa mga lalaking nagsamantala at naghangad lamang sa kanyang katawan. Bigla ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang pisngi na kaagad nagpabara ng kanyang ilong. Ang pinipigil niyang pagsinghot ay hindi nakaila kay Edward at inihiga siya nito sa kama. Ang kamay nito
ay inialis sa pagkakayakap sa kanya. Bakit ka umiiyak? Wala. Naguguluhan na ako sa'yo. Kanina ay tumatawa ka at sabi mo ay walang dahilan. Ngayon naman ay umiiyak ka nang wala ring dahilan. Wala rin naman akong makitang dahilan para maging interesado ka sa dahilan ng pagtawa ko at pag-iyak. Sukat sa tinura niya, lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Edward hanggang sa tuluyan na nitong inalis ang kamay sa kanyang bewang. Sumandal ang lalaki sa headboard. Humalukip-kip at itinitig ang mga mata sa kisame. Ang mukhang kanina lang ay nakangiti ay nahalinhan ng pagsimangot. Hindi niya pinansin ang sumpong ng lalaki. May sasabihin sana ako sa'yo kung papayag ka. Pagkwaywi ka niya. Ano yun? Walang sigla sa tinig ni Edward. Magpapaalam sana ako sa'yo eh. Dadalaw ako kay Dalen. Sinong Dalen? Yung dating tinitirhan ko. Gusto ko kasi siyang i-blow out. Bakit? Ngayon kasi ang birthday ko eh. Birthday mo ngayon? Bumago ng posisyon ng lalaki. Tumingin sa kanya. 18th birthday mo? Tumango siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Dapat kahit paano nakapag-celebrate tayo. Hindi naman siguro kailangang birthday ko pagkabalahan mo pa. Alisa, remember, asawa kita sa mga sandaling ito. Naninibago lang ako sa'yo. Masyado ka yatang concern sa akin ngayon. Bahagi ng drama natin. Kailangan nating maging mabuting mag-asawa. Kailangan maging mabuting asawa ko sa'yo. Sinasabi na nga ba at drama lang ang lahat. Nais sa loob niya. Bumaba siya ng kama at akmang lalabas nang tawagin siya ni Edward. Sandali lang, hindi pa ako pumapayag sa gusto mo. Wala akong magagawa kung ganon. Gusto ko kasi tayo sanang dalawa ang lumabas. Mas gusto kong kasama si Dalen. Bahala ka na nga. Ikaw naman ang may birthday eh. Nakasimangot si Edward. Magpapaalam sana siya kina Mr. at Mrs. Lopez. Pero nagkataong maaga palang umalis ang mag-asawa at hindi na sila ginising. Gagabihin na raw ng uwi dahil dadalaw sa isang kaibigan ng pamilya sa Cavite. Dahil wala ang mag-asawa, mag-isa siyang kumain ng almusal ng umagang iyon. Pagkatapos ay naligo na siya at nagbihis. Tutuloy na ako, Edward. Paalam niyang hindi humingiti sa lalaki. Sandali. Tumayo si Edward buhat sa pagkakasalampak sa sofa at lumapit sa kanya. Dumukot iyon ng 10 tig-1,000 sa wallet at inabot sa kanya. Gusto kong pasahin ang birthday mo. Dalhin mo si Dalen sa isang class na restaurant for a change. Nasinag niya sa mukha ni Edward ang katapatan ng sinasabi, pero nag-atubili pa rin siyang abutin ang pera. Sige na, bali pa birthday ko na rin yan sa'yo. Hindi pa rin niya makuha-kuha ang pera. Ang ginawa ni Edward ay kinuha ang isang kamay niya at inilagay roon ang pera at saka itiniklop ang kanyang palad. Salamat. Parang gusto niyang magsisi sa maling inisip kay Edward kanina. Relax yourself and be happy. Sige. Sandali. Si Edward na naman. Bakit? Happy birthday nga pala. At napapitlag siya nang gawaran siya ng halik ni Edward sa pisngi. Gayong sanay naman siyang halikan ng kung sino-sinong lalaki. Ang halik ni Edward ay may hatid na kuryente. Kumabog ang kanyang dibdib. Nakatingin sa kanya si Edward ay parang hindi niya matagalan ang makipagtinginan dito. Nakahawak pa rin ito sa balikat niya. Nakalapit pa rin ang mukha nito sa kanyang mukha. Parang napapasong itinulak niya ang lalaki ng marahan. Sige Edward, salamat uli. Nagmamadali siyang kumihit at nagtungo sa garahe para maihatid siya ni Dong. Kumain sila ni Dalen sa isang native foods restaurant. Mahilig kasi silang magkaibigan sa mga pagkaing Pinoy. At pagkatapos nila ay nagpa-take out pa siya ng pagkain para rito. Kahit na panayang tanggi nito. Sabi na lang niya ay para hindi na ito gumastos ng para sa hapunan. Kaya napilit niya rin ito. Lingid sa kanya,
Dalawang nagdiringas na mga mata ang nakatingin sa kanya kanina pa. Nakaupo iyon sa isang sulok at nang makita siyang papasok kanina sa restaurant, ay hindi na inalis ang tingin sa kanya at kay Dalen. Sa isipin nito ay may naglalarong hindi maganda, lalo na at napapatingin ito kay Dalen, na kung pagmamasdang mabuti ay mahuhulaan mo na sa kasuotan at kilos ang trabaho. At nagtataka ang babae kung bakit ang isang katulad ni Alisa, na asawa ng anak ng isang prominenteng pamilya, ay makikipag-usap at makikipagbarkada sa isang katulad ni Dalen. Walang kamalay-malay ang dalawang babae na pinagmamasdan sila ng nagsosolong babae sa isang sulok na walang iba kundi si Lotis. Nang lumabas sila ng restaurant na iyon ay lihim na sumunod ito. Sakay ng FJ Cruiser ay inihatid nila ni Dong si Dalen sa Sikatuna na nakasunod pa rin ang kotse ni Lotis. Nang sapitin nila ang lugar na dati rin niyang tinutuluyan, ay sumama pa rin siya kay Dalen hanggang sa bahay nito. Nang biglang lumabas mula sa kung saan ang kanyang tiya Aring at agad siyang sinabunutan. "Walang niya ka? Natsyempohan rin kita. Natira ka lang sa malaking bahay ay nakalimutan mo na kami. Walang niya! Walang utang na loob!" "Tiyang tama na ho. Nasasaktan ako." Pero parang walang narinig ang kanyang tiya Aring. Sabu-sabunot ang kanyang buhok ay sinampal-sampal pa rin siya nito. "Aling Aring, maawa naman kayo kay Alisa." Awat ni Dalen. "Huwag kang makialam." At tinabig ng babae si Dalen. Sadsad sa lupa ito. Tumayo si Dalen at muling umawat. "Kakalbuhin ko talaga ang babaeng ito. Walang utang na loob." "Tama na ho sabi. Nasasaktan ako." At yung tulak niya sa tiyahin ay paupong bumagsak ito sa lupa na lalong ikinagalit nito. "Talagang atribida ka ha? Lumalaban ka na ha?" Susugod si Tia Aring sa kanya, ngunit naging maaga pang isang lalaking kapitbahay nila na pigilan sa dalawang kamay ito. "Takbo na, Alisa!" Sigaw nito sa kanya. "Bitiwan mo ko, impakto ka!" Pagpupumiglas ng matandang babae at nagsisigaw ito. Sinamantala ni Alisa ang pagkakataon at nagmamadaling sumakay ng sasakyan. Pinaabante naman kaagad iyon ni Dong. Samantala ay nakawala si Tia Aring at hinabol siya, ngunit alikabok na lang ang sumalubong sa matanda. Parang baliw na nagtatakbo ito para habulin ang sinasakyan ni Alisa, ngunit hinapo lang ito. Nagulat pa ito ng isang kotse ang tumigil sa kanyang tabi na minura pa nito nang akalaing sasagasaan siya nito. Bumukas ang salamin ng kotse at nagulat ito nang makita si Lotis na may hawak na ilang libong pera. "Mapapasa iyo ang perang ito, tanda, kung sasama ka sa akin para makipag-usap." "Sino ka ba?" "Isang naiinis sa babaeng hinahabol ninyo." "Kilala mo ang pamangkin ko?" "So, tiyahin pala kayo ng babaeng yon. Mas lalong dapat ko kayong makausap." Bumukas ang kotse ni Lotis at walang pangingiming lumulan doon si Tia Aring. Samantala ay mangyak-ngyak si Alisa sa ginawa ng tiyahin. Hindi na niya kayang matiis pa ang ginagawang pang-api sa kanya ng kanyang tiya. At marahil, dumating na siya sa puntong hindi na makapagpapasensya. Buhay niya ang sinisira ng kanyang Tia Aring. Pagkatao niya ang binabalahura. Unti-unti, pati kaluluwa niya ay itinulak na nito sa kumunoy at gusto na niyang lumaban. Buo na ang kanyang pasya. Hinding-hindi na siya babalik pa sa dati niyang pinapasukan. Magalit na ang kanyang Tia Aring. Gagawin niya ang lahat para maiwasto lamang niya ang mali niyang buhay. Hindi na siya nangiti hanggang sa makauwi ng bahay at nagulat pa siya nang wala siyang makita ni isang tao sa kabahayan. Nagusisa siya kay Aling Amelia na siyang nagbukas ng gate. "Wala ho yata ang lahat ng tao dito ngayon, Nana Amelia." "Umalis rin ho si Sir Edward, kasama si Roland." "Si Doris?" "May pinuntahan din ho." Mabuti para sa kanya kung wala nga muna siyang makikitang tao. At least may kakalma niya ang kanyang sarili sa inis at pagkasuklam na nararamdaman niya para sa kanyang Tia Aring. Diretso siyang nagtuloy sa kwarto ni Edward at nahiga.
Pinalipas niya ang oras sa pag-iisip ng mga dapat niyang gawin. Pagkatapos na makuha na niya ang perang kabayaran ng kanyang pagpapanggap, binalikan rin niya sa alaala ang mga kaapihang inabot niya sa tiyahin at hindi niya maiwasan ang magtagisang bagang sa tuwing nagbabalik sa kanya ang nakaraan. Nakatulugan niya ang pag-iisip at nagising siya ay agaw dilim na sa labas. Nagpalit siya ng damit at saka siya bumaba. Madilim na kabahayan ang bumulaga sa kanya. Nilayasan yata siyang talaga ng lahat ng tao sa bahay na ito. Hahagilapin sana ng kanyang kamay ang isang switch nang biglang makarinig siya ng mga nagsisiawit ng Happy Birthday to You. Pagkatapos noon ay bumukas ang ilaw at nakita niyang nakatayo paharap sa kanya sina Mr. at Mrs. Lopez, si Edward, si Roland, si Doris at Aling Amelia, si Mang Luis at si Dong. Sa isang maliit na mesitang inihanda ng grupo ay may mga pagkaing nakahain at isang may kalakihang cake na may dedication na ang nakasulat ay Happy Birthday Sweetheart, Love, Edward. Wala siyang maapuhap na salita at siya ay napaiyak sa tuwa. Lumapit sa kanya si Edward at hindi siya sa pisngi hinalikan nito kundi sa mga labi. Dampi lang iyon pero natulala siya. Happy birthday sweetheart. Bulong nito sa kanya. Kasunod na bumati sina Mr. at Mrs. Lopez. Ganon din ang mga kasambahay na ang pinakahuli ay si Doris. Oh, let's eat na. Baka lumamig ang pagkain. Yaya ni Mrs. Lopez. Oo nga. Salo ng iba. Sinindihan ni Edward ang kandila samantalang siya ay nasa tabi ng lalaki. Muli siyang kinantahan ng happy birthday ng grupo bago niya hinipan ang kandila. Birthday wish mo, huwag mong kalilimutan. Ani Roland. Walang masama kung magkaroon siya ng birthday wish. Tumungo siya, inusal ang isang imposibleng birthday wish na tanging sa kanyang sarili lamang niya ipaaalam. Pagkatapos noon ay nagkainan na sila. Siya ang pinaghiwa ni Edward ng cake pero ito naman ang kumuha ng pagkain para sa kanya. Nang makakuha na rin ito ng pagkain ay hinila siya nito sa garden at naupo sila sa garden set. Hindi pa sila natatagalang maupo ay nakasunod na si Roland sa kanila. May I join you? Sure pare, tugon ni Edward. Nag-uusap-usap sila nang biglang masamid si Roland. Sandali pare, kukuha ko ng juice. Nagpresenta si Edward. Pagkaalis ni Edward ay hinawakan ni Roland ang kanyang kamay at ikinabigla niya iyon. Hinila niya iyon at napahalakhak si Roland. Takot ka palang hawakan ng ibang lalaki. May kahulugan sa kanya ang tinura nito. Asawa ko ng kaibigan mo. Nagtapat na sa akin si Edward. Napalunok siya. Ano bang pinagsasabi mo? Sa halip na sumagot ay muling hinawakan ni Roland ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makawala. Roland, bitiwan mo ko. Baka makita ka ni Edward. Sanay ka naman mahawakan ng lalaki, di ba? Bakit parang takot na takot ka? Bakit ka ganyan? Bakit binabastos mo ko? Sisihin mo si Edward. Sinabi na niya sa akin kung anong klaseng babae ka. Bayaran. Walang niya ka. Bitiwan mo ko. Sa pagpipiglas ay nakawala siya kay Roland at hindi na ito nakalapit pa sa kanya nang makitang papalapit na si Edward na may dalang tray na may 3 baso ng juice. Nakalapit na si Edward at hindi siya nagpahalata na may namagitang friction sa kanila ni Roland. Yan personal service yan, alang-alang sa birthday ng misis ko. Nakatutuwa sana ang sinasabi ni Edward kahit biro lang pero hindi niya magawang matuwa. Paano ay masamang-masama talaga ang loob niya sa ginawang pambabastos sa kanya ni Roland at sa ginawa ring pagtatapat ni Edward sa tunay niyang katauhan sa kaibigan. Akala niya kaibigan si Roland. Yun pala ay tulad rin yun ni Edward na walang pagpapahalaga sa kanyang damdamin. Naging tahimik na siya hanggang sa matapos ang okasyon at hindi siya nagpahalata ng inis nang magpaalam sa kanya si Roland. Ayon sa mga magulang ni Edward, baka hindi na raw abutin ng 3 linggo ang mga ito sa Pilipinas
at babalik na sa ibang bansa. Ibig sabihin nun, ganoon na rin lang ang araw na ititigil niya rito. Dapat, pero wala na siyang balak pang tapusin ang drama. Ayaw na niyang madagdagan ng mga panlilibak na aabutin niya kung sakali kapag nalaman ng mag-asawa ang totoo. Sa ayaw at sa gusto ni Edward, hanggang bukas na lang siya sa bahay na ito. Bihis na siya, nakaimpake na rin ang ilang damit niya at nakasilig na yon sa bag na siya rin niyang dala noong unang tumungtong siya sa bahay na ito. Ang oras, 3:00 ng madaling araw. Sinamantala niya ang pagkakatulog ni na Mr. at Mrs. Lopez upang hindi na mamalayan ng mga ito ang kanyang pag-alis. Ang hinihintay na lamang niya ay ang magising si Edward upang mahingi na niya ang kabayaran mula sa serbisyo niya. Masakit isipin kaya lang siya pinakitunguhan ni Edward ay dahil sa kailangan nito ang kanyang serbisyo at siya naman ay kailangan ng pera nito. Para silang naggamitan, iyon ang tamang sabihin sa naging relasyon nila ni Edward. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi naging isang ordinaryo ang naging pagtingin niya kay Edward. May isang kakaibang damdamin siyang nararamdaman para sa lalaki na hanggang ngayon ay hindi niya matukoy. Kung ito na ba yung tinatawag nilang pag-ibig ay hindi niya masabi. Hindi pa naman kasi niya naranasan ang magmahal dahil wala namang nagparanas sa kanya nito. Mula nang mahinog ang isip niya ay pawang pang-aapi at kalupitan ng kanyang kapwa ang naranasan niya. Mula sa kanyang tiyaring, sa mga lalaking naghangad at nagsamantala sa kabataan niya. Kay Boss Tere ay pawang hirap at kabiguan ang nalasap niya. Wala ni isa man sa mga iyon ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang maiangat ang sarili mula sa pagkakalublob sa putikan. Hanggang sa dumating na nga sa buhay niya si Edward na siyang naging daan upang pansamantala ay matakasan niya ang kinasusuklamang hanap buhay. Ngunit tulad rin ng iba, nilibak rin siya nito, pinandirihan, at lalo siyang nakadama ng awa sa sarili sa ginawa nitong pagtatapat ng katotohanan kay Roland. Hindi naman dahil gusto niyang ilihim ang katotohanan sa kanyang buhay, ngunit sana naman ay prinotektahan siya ni Edward habang nagpapanggap sila. Ngunit sa isang banda ay gusto niyang magpasalamat sa pagdating ni Edward sa kanyang buhay dahil ito ang nagsilbing daan upang maputol ang tuluyan niyang pagkalubog sa kumunoy ng kasalanan. Kung may hatid mang kirot ang naging pagtigil niya sa bahay na ito, magsisilbi na rin siguro yung isang magandang alaala na tatanawin niya sa kanyang pagbabagong buhay. Himbing na himbing pa rin si Edward. Tulad ng dati, nakadapa ito sa pagtulog at dahil tulog naman ito, pinagsawa niya ang mga mata sa kakisigan nito. Sayang at naging langit at lupa ang naging agwat ng pagkatao nila ni Edward. Siguro, kung naging isang career woman lang siya at nalagay siya sa ganitong sitwasyon, baka siya na ang umakit kay Edward para mapagusto sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, maski siguro ipagkaloob niya ng libre ang sarili kay Edward, ay hindi siya gagalawin nito. Humiga siya sa kama at naghintay na magising ang lalaki, ngunit ang magising naman ito ay siya naman ang nakatulog. Ang ayos niya ang biglang nagpabalikwas kay Edward sa higaan. Tulog nga siya, ngunit bihis naman. Nakapulbos, nakalipstick, nakasuot pa ng sapatos na hindi na niya nagawang hubarin. Sa paanan niya, ang bag niya na may lamang damit. Nahulaan kaagad ni Edward ang balak niya at malakas na niyugyug siya nito upang magising. Anong ibig sabihin nito? Sita nito sa kanya. Nabigla pa siya nang makitang gising na ang lalaki. Formal siyang tumayo mula sa pagkakahiga at inayos ang nagusot niyang buhok. Mabuti at gising ka na. Ibigay mo na ang pera ko at aalis na ako. Hindi ka tumutupad sa usapan natin. Ikaw ang sumira sa usapan dahil ibinisto mo na ako kay Roland. Umiling si Edward. Kailangang sabihin ko na sa kanya ang totoo. Para ano? Para lalong madagdagan ang mga taong mangiinsulto sa akin? Hindi pa ba sapat sa iyo ang paglaruan mo pagkatao ko't damdamin? Panunumbat niya habang may mga luhang namuo na sa kanyang mga mata.
Sino ang susunod na babastos sa akin pagkatapos ni Roland? Ang papa at mama mo? Ang iba pang mga tao na makakaalam ng tunay kong pagkatao? Binastos ka ni Roland? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Edward. Oo, at yun ay dahil sa'yo. Siniraan mo ko sa kanya. At nasa po niya ang muka para pakawala ng isang malakas na paghagulgol. Alisa, hindi ko alam. Litong lumapit sa kanya si Edward. Sana ay sinabi mo sa akin. Wala ka naman dapat na pagsisihan dahil totoo namang bayaran ako. Na-pick up girl ako. Ang ikinasasama lang ng loob ko. Parang lagi mong ipinamumuka sa akin ang pagkatao ko. Hindi totoo yan. Bumaba ang tinig ni Edward. Ayoko na ng paliwanag mo, Edward. Dahil hindi mo na ako mapipigilan pa sa pag-alis. Ibigay mo na lang sa akin ang kabayaran ko, please. At inilahad niya ang isang kamay na hindi tumitingin kay Edward. Pera lang ba talaga ang dahilan kaya ka pumayag sa dramang ito? Oo. Dahil mukhang pera ang isang bayaran na katulad ko. Nagpakawala ng isang malalim na paghinga ang lalaki at tiimangan niyong binuksan niyon ang isang drawer at mula roon ay kinuha ang isang checkbook. Galit na sinulatan ng isang pirasong tseke at padabog na pinilas yon. Ayan, 100,000 yan. Sabi mo kung kulang pa. Sobra na yan. Bigyan mo na lang ako ng tamang bayad. Awasin mong lahat ng mga ginastos mo sa akin at pati na ang pagkain ko. Bukal sa loob ko ang pagbibigay sa iyo ng halagang yan. Sa mababang tinig ay wika ni Edward. Inilagay nito ang tseke sa kanyang mga kamay. Salamat ng marami sa mga tulong mo. At least, hindi ako napakasal sa hindi ko gusto. May lungkot siyang nakita sa mga mata ni Edward. Para pang maiiyak yon. Marahil dahil mabibisto na ni Mr. at Mrs. Lopez ang totoo at baka mapilitan nitong pakasalan si Lotis. Sorry na lang siya sa loob-loob niya pero kailangan na nilang maghiwalay. Binitbit na niya ang bag niya para lumabas ng kapwa sila gulantangin ng malakas na pagkalabog ng gate. Dinig rin nila ang pagtutungayaw ng isang babae na ang tinig ay parang pamilyar sa kanya. Kinakabahang napatingin siya kay Edward at halos magkapanabay silang napalabas ng silid. Halos kasunod nilang bumaba sina Mr. at Mrs. Lopez na nagising na rin sa ingay. Papalinaw ang nagwawalang boses at papalinaw rin kung sino ang may-ari noon. Sino bang skandalosang yon? May kaaway ba kayo, Edward? Galit ang matandang babae. Nabuksan na ni Aling Amelia ang gate at mula roon ay iniluwa ang galit na galit niyang tiyahin. Sa likuran nito, nakasunod ang nakangising si Lotis. Namutla siya. Pakiwari niya, pinagsalikupan siya ng langit at lupa sa nakikita. Tiya Aring? Yon ang unang salitang nagnulas sa kanyang bibig. Habang ang tatlo ay sabay-sabay na napatingin sa kanya. Hindi totoong asawa ni Edward ng babaeng yan, Tita Margie. Dahil isang hostess lang ang babaeng yan na napulot lang ni Edward sa kalye. Si Lotis iyon na ang daliri ay halos dumuro na sa kanyang mukha. Isang insulto para sa akin ang magkaroon ng kaagaw na katulad mo. At isang sampalang ibinigay sa kanya ng gigil na babae. Sampal na ininda niya, ngunit para na siyang napako sa kinatatayuan. Maldita ang babaeng yan. Nang kumita ng malaking pera ay kinalimutan na akong tiyahin na nagpalaki sa kanya. Edward, ano ba ito? Naguguluhan ako. Hysterical na si Mrs. Lopez. Niloko ka ng anak mo, Tita Margie. Nagpatira siya ng hostess sa bahay ninyo. Paano kung may AIDS pala yan at nahawa kayong lahat? Sobra ka na! At sinabunutan niya ang nabiglang si Lotis. At dahil higit naman siyang matangkad sa babae, hindi ito makaabante sa kanya. Ipinagwagwagan niya ang buhok nito. Nagtitili ang babae, panayang hingi ng saklolo. Ngunit walang nangahas na kumilos, kundi ang kanyang tiya Aring. Nasa halip na tulungan siya, ay siya ang sinabunutan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lotis na masampal siya at siya ay nawalan ng panimbang at pasadsad na bumagsak sa lupa.
Walang hiya kang babae ka? Tungayaw ni Lotis. Hinawakan mo ko? Paano kung mahawa ko ng mikrobium sa katawan? At nandidiring pinagpag ni Lotis ang damit at ang buhok na nahawakan niya. Talagang matapang ang babaeng to eh. Wala nang kinikilala. At talagang sasampalin na naman siya ng kanyang tiyaring, ngunit nahawakan niya ang kamay nito. Huwag ninyo akong piliting malabanan kayo, tiyaring. Halos mapilipit ang kamay ng matandang babae sa pagkakahawak niya. At hanggang sa makatayo siya ay hindi niya binitawan ito. Ito na ang hangganan ng mga pang-api ninyo sa akin. At pagmula ngayon, wala na kayong karapatang pakialaman ng buhay ko. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ako na ang magdedesisyon sa buhay ko. Ako na ang masusunod sa gusto kong gawin. At wala kayong pakialam. Pagkasabi noon ay pahagis na binitawan niya si Tia Aring na hindi nakahuma. Hinarap naman niya sina Mr. at Mrs. Lopez. Sa inyo po, humihingi ako ng paumanhin sa kaguluhang naidulot ko sa inyong buhay. Totoo po ang sinabi ni Lotis. Hindi ako asawa ni Edward. Binayaran lang po niya ako para magpanggap na asawa ng anak ninyo. Dahil ayaw raw po niyang pakasal sa babaeng nagugustuhan ninyo para sa kanya. Pinamaywangan ni Mrs. Lopez sa Edward. Ano tong kalokohang ginawa mo, Edward? Pati kami ng papa mo ay niloko mo. Pa, ma, hindi ko kayo niloloko. Bala ko talagang pakasalan si Alisa dahil mahal ko siya. Ano? Pakakasal ka sa isang hostess? Si Lotis, narinig niya ang sinabi ni Edward pero wala na yung epekto sa kanya. Para sa kanya, bahagi pa rin ng drama ang mga sinasabi ni Edward. Tama na ang drama mo, Edward. Hindi na noon magagawang bawasan pa ang mga sakit na naipon dito. Itinuro niya ang dibdib. I'm sorry kung hindi man nagtagumpay ang dramang ginawa natin. Dahil doon, ibinabalik ko ang checking ibinayad mo sa akin. Siya naman ang kumuha sa kamay ni Edward at iniligay roon ang cheque. Pagkatapos ay luhaang tinalikuran niya ang harapang iyon. Masakit na masakit ang kanyang kalooban. Mabigat ang dibdib. Hindi dahil sa checking nagkakahalaga ng 100,000 piso, kundi dahil sa katotohanang tapos na ang papel niya sa buhay ni Edward. Si Edward na ngayon ay iiwanan na niya, ngunit hindi niya kasama sa pag-alis ang kanyang puso. Ang kanyang puso na ngayon ay tiyak na niyang tumitibok para kay Edward. Pagkaraan ng may isang buwang pag-iisip at pagmumuni-muni kung babalik pa siya sa dati niyang trabaho o hindi, nagdesisyon siyang muling pumasada sa Quezon Avenue at sinadya niya si Boss Tere sa tinutuluyan nito sa Tondo. Sinabi niya sa sarili niyang hinding-hindi na niya babalikan ang putikang kanyang pinanggalingan, ngunit wala siya sa posisyon para tuluyan itong takasan. Ang kaunting perang hawak niya ay naubos na niya sa paghahanap ng trabaho. Ngunit sadyang mahirap humanap ng marangal na trabaho sa panahong ito na kahit mga tapos ng kurso ay nahihirapang maghanap ng hanap buhay. Nahihiya naman siya kay Dalen kung hindi siya kikilos dahil magiging pabigat naman siya sa kaibigan. Gusto nga sana ni Dalen ay huwag na siyang bumalik pa sa dati. Ngunit ganitong naubos na ang pera niya ay kailangang kumilos siya. Wala sana siyang problema kung hindi niya isinoli ang kabayaran niyang 100,000 piso kay Edward dahil magagamit sana niya iyon sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Balak sana niya ay magtayo ng isang karinderya na pagtutulungan nila ni Dalen, ngunit nasira ang kanyang plano. Hindi naman siya nagsisisi kung nawala man sa kanya ang malaking halagang iyon dahil kahit papaano ay napatunayan niya kay Edward na hindi naman talaga pera lang ang katumbas ng kanyang pagkatao. Sa pagbabalik niyang ito, hindi rin niya balak na magtagal. Mag-iipon lang siya ng konting halaga para magkaroon ng puhunan. May ipon na kasi niya ang kanyang kita dahil wala nang tiyaring nakukuha ng kanyang pera. Tinulungan kasi siya ni Boss Tere na i-report sa pulisya ang mga ginawa nitong panggigipit sa kanya, kaya natakot na itong puntahan pa siya. Sa kanyang gagawing pagbabalik sa maruming trabahong ito ay mabigat na mabigat ang kalooban niya. Para kasing nagkaroon na siya ng delikadesa,
magmula nang makilala niya si Edward. Parang hindi na niya gustong madantayan ng ibang lalaki ang kanyang katawan dahil kay Edward. Ngunit ngayon ay mapipilitan siyang gawin uli ang kinasusuklaman niyang trabaho. Kahit ilang gabi lang para lang makaipon siya ng konting pera. Wala siyang kasigla-sigla ng magbihis ng gabing iyon ni hindi nga siya nag-makeup at simpleng lipstick lang ang ipinahid sa kanyang mga labi. Ang suot pa niya ay isang long sleeve na blouse at pantalong maong, kaya aakalain mong hindi sa Quezon Avenue ang pupuntahan niya. Kaparis ng dati, nakasandal siya sa paborito niyang puno at ngumangata na naman ng chewing gum. Ang hindi niya maintindihan, para siyang kinakabahan gayong nakasanayan na niya ang gawaing ito. At ang nakapagtataka, para siyang nagkaroon ng hiya sa sarili. Ilang kotse at taxi ang nakita niyang huminto at kinausap ni Boss Tere, pero hindi sa kanya ibinibigay nito ang customer. Habang naghihintay siyang tawagin ni Boss Tere, ang kanyang isipan ay sumasalipad-pad sa malaking bahay at tuksong nagbabalik sa kanyang gunita ang naging encounter nila ni Edward. Parang isang panaginip na may tuturing ang lahat. Sa maikling panahon ay naranasan niya ang maging Cinderella sa piling ng isang prinsipeng hindi kailanman magiging kanya. Hindi niya makakalimutan ang mga naging karanasan niya sa piling ni Edward. Hinding-hindi na niya mawawaglit sa kanyang gunita na minsan may isang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maranasan ang maging isang tao. Na minsan may isang lalaking nakasama siya at nagsilbing katotohanan ng kanyang mga pangarap. Libang na libang siya sa pangangarap ng gising, kaya hindi niya namalayan na nakikipag-deal na si Boss Tere sa isang customer. Nang magkasundo sa presyo ay tinawag siya nito, ngunit tila hindi niya yon narinig at kinailangan pa siyang kalabitin ng bugaw bago mamalayang na ibenta na siya. Walang kibong tumalima siya. Panay pa rin ang nguya ng chewing gum. At dahil ang isipan niya ay inililipad ng mga alaala ni Edward, ni hindi niya tiningnan ang perang iniipit ni Boss Tere sa kanyang palad at diretsong sumakay na sa nakabukas na panghulihang pintuan ng sasakyan. Ni hindi niya tiningnan ang itsura ng kanyang magiging customer. Parang nanlalatang sumandal siya sa upuan at humalukip-kip. Noon lang siya parang nagbalik sa sarili nang mapagmasdan ang kanyang sinasakyan. Parang nasakay na siya sa ganitong sasakyan, Toyota FJ Cruiser. Nakasakay na nga siya sa ganitong klase ng sasakyan, yung sasakyan na minamaneho ni Dong at pag-aari ni Edward. Naalala na naman niya si Edward at para siyang muling natauhan. "Mama, para!" Biglang hinto naman ng sasakyan. Buti na lang at walang kasunod. "Bakit?" Tanong ng driver na naka-face mask at pakiwari niya ay may sipon. Bababa na ho ako. Isusoli ko na lang ho ang pera ninyo." Pagmamakaawa niya. "Hindi pwede." "Ma, para na ho ninyong awa." Napaiyak na siya. "Ayaw ko na ho talaga sa trabahong ito. Akala ko ho, makakaya ko pa. Pero hindi ko na ho pala kayang sikmurain." "Hindi maaari. Ang tagal kong inabangan ang pagbabalik mo dito." Bakit ho? Kilala ba ninyo ako?" "Oo, at kailangang isulit ko ang malaking kabayaran mo para hindi ka mapunta sa iba." Noon lang niya tiningnan ang perang hawak niya. 5 tig-1,000 yon at napaangat ang tingin niya sa lalaking hindi rin tumitingin sa kanya. Bakit ho nagbayad kayo ng ganito kalaki? Bali 10,000 ang ibinayad ninyo kay Boss Tere." 10,000 ang lahat ng napunta sa bulsa niya. Binigyan ko siya ng bonus dahil hindi kanya ibinigay sa iba." Sino ba kayo? Parang wala akong matandang naging customer na kasing galante ninyo." "Ako, ang lalaking nagmamahal sa'yo na iniwan mo." Ang tinig ng lalaki ay naiba. Hindi na yun pilit at parang may sipon. Nang humarap ito sa kanya ay parang tumalo ng puso niya palabas sa kanyang dibdib sa tindi ng pagkabigla. Ang lalaki ay walang iba kundi si Edward. Bakit ka narito?" "Dahil gusto kong patunayang mahal kita." "Umaarte ka na naman.
Bakit? Pinipilit ka na naman bang ipakasal sa iba ng parents mo? Of course not. Desisyon ko ito. At wala ring tutulang parents ko. Dahil ako raw naman ang magpapatakbo sa buhay ko. Isa pa, mahal na mahal ka ng mama. Hindi niya gustong paniwalaan ang mga sinasabi ni Edward at parang gusto niyang maiyak sa tila panloloko na namang gagawin ng lalaki. Umaarte ka lang. Bababa na ako. Binuksan niya ang pinto pero maagap na nakalipat si Edward sa likurang upuan at napigilan siya. Pagkatapos ay hinapit siya nito sa baywang at biglang hinalikan sa labi. Gusto niyang tutulan ang mga halik nito, ngunit natangay siya ng damdamin niya para sa lalaki. Sumil iyon. Matagal. Matiim. Nagtatawa na si Edward nang bumitaw sa labi niya. Nakadama siya ng inis at hiya sa lalaki. Bakit ka nagtatawa? Umaarte ka lang talaga. Wala sa lahi namin ang artista. Pero ang baliw na magmahal sa isang babae, meron. Hindi pa rin niya gustong maniwala kay Edward. Pinandidirihan mo ko noon. Naglagay ka pa ng unan sa pagitan natin. Noong una yon, noong hindi ko pa nararamdamang mahal kita. Anito, siniraan mo ko kay Roland kaya nabastos niya ako. Gusto ko lang na ma-discourage siya sa'yo dahil napapansin kong may nararamdaman siya sa'yo. Nang kumprontahin ko siya kung bakit kanya binastos, ang sabi niya ay sinusubukan ka lang niya para mawalan ako ng gusto sa'yo at siya ang liligaw sa'yo. Paliwanag ni Edward. Si Lotis. Hindi ko siya gusto. Alam mo yan. Umiling siya. Marumi ako. Mapapahiya ka sa mga kaibigan mo kapag ako ang ginusto mo. Hinawakan siya ni Edward sa isang kamay. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang alam ko, mahal kita. Mahal na mahal. Nangingilid ang luhang tura ni Edward. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ako, mahal mo rin ba ako, Alisa? Tanong nito. Pumikit siya at muling dumilat. Tumingin siya sa mukha ni Edward. Hindi siya nananaginip lang. Hindi siya nangangarap lang. Muli siyang hinapit ni Edward. Mahal mo rin ba ako? Ulit nito. Naluluhang sunod-sunod na tango ang isinagot niya. Hindi siya makapagsalita dahil pakiramdam niya ay mapapabulalas siya ng iyak. Ang katuwaan ay rumihistro sa mukha ni Edward. Matapos siyang bigyan ng isang halik sa mga labi, ay lumipat sila ni Edward sa harapan. Humilig siya sa balikat nito. May hihilingin sana ako sa'yo. Ano yon? Kapag nagpakasal tayo, gusto ko sanang abay si Dalen. Yun lang pala eh. Your wish is my command. Sumibad ang sasakyan ni Edward at siya ay napapikit na muli. Kung siya ay nananaginip lang, ayaw na sana niyang magising. Huminto ang sasakyan dahil sa stoplight. Sinamantala ni Edward ang pagkakataon at muli siyang hinagkan sa labi. Dumilat siya at si Edward pa rin ang namulatan niya. Napangiti siya. Ngayon ay sigurado na siya. Nakatotohanan na nga ang lahat. Na habang buhay na niyang makakasama ang lalaki sa kanyang pangarap. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. At ito po ang Rated Stories. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa susunod na kwento.